Si Shiro ay isang pro gamer na napunta sa kanyang paboritong laro kasama ng iba pang sangkatauhan kung saan siya ang may pinakamataas na ranggo na manlalaro na may pinakamaraming mahiwagang kasanayan. Nang walang paraan para makalabas sa virtual na mundong ito, ang tanging layunin niya ay gamitin ang kanyang walang limitasyong kapangyarihan upang talunin ang laro, at upang ang sangkatauhan ay makabalik sa normal nitong mundo. Matapos magising sa isang abandonadong lungsod na tinutubuan ng mga halaman, napagtanto ni Shiro na siya ay nasa loob ng isang laro at nakahanap ng isang grupo ng iba pang mga manlalaro, na lubos na nalilito rin sa nangyari. Nakahanap siya ng menu at sinubukang mag-log out mula sa laro ngunit nabigo, bago tingnan ang listahan ng kanyang mga kaibigan at tawagan ang ilan sa kanyang mga dating miyembro ng partido na pinangalanang Now upang makipagkita sa kanya. Hinawakan ni Shiro ang damo sa unang pagkakataon, na nagpapasaya sa kanya, at sinimulan nilang galugarin ang lugar upang makakuha ng higit pang impormasyon. Habang naglalakad sa isang tulay, nakita niya ang isa sa kanyang mga miyembro ng partido na nagngangalang Akatsuki sa tuktok ng isang gusali. Nagkita sila, at hiniling ni Akatsuki kay Shiro ang isang plastic surgery potion bago siya nagbago sa kanyang tunay na anyo, na isang maliit at babaeng assassin. Kinaumagahan, binisita ni Shiro at ng grupo si Mari, isa sa kanyang mga kaibigan at pinuno ng isang maliit na guild. Ipinaalam niya sa kanila na maraming iba pang mga guild ang naghahanda upang galugarin ang mundong ito, at ang iba pang mga manlalaro, at hiniling ni Mari kay Shiro na sumali sa kanyang guild dahil mayroon siyang karanasan na magtrabaho kasama ang pinakamakapangyarihang partido sa laro. Ngunit tumanggi si Shiro at sinabi sa kanya na hindi niya dapat asahan na ang laro ay magiging katulad ng dati, dahil ang mga halimaw ay tila iba sa mundong ito. Paglubog ng araw, pumunta sila sa isang kagubatan na puno ng mga halimaw. Habang naglalakad, inatake sila ng isang grupo ng mga halimaw na Ardilla. Ngunit kapag sinubukan ni Now na labanan sila, nalilito siya sa mga control settings. Nagsagawa sila ng pormasayon, habang si Now ay nagpupumilit na harangan ang mga pag-atake at alisin ang mga halimaw. Nang mahuli si Shiro ng isang napakalaking halimaw na halaman na humahampas sa kanya sa lupa, agad na tumalon si Akatsuki at winasak ang halaman, at agad itong pinatay. Sa wakas ay nagsagawa na si Now ng kanyang pag-atake para puksain ang mga halimaw, habang ginagamit ni Shiro ang kanyang mahika at ang mga pag-atake ni Akatsuki upang patayin ang lahat ng mga halimaw sa lugar. Kinabukasan, binalitang namatay ang isang lalaki habang nakikipag-away. Ngunit siya ay nabuhay muli sa simbahan, na nangangahulugan na hindi maaaring makaalis sa laro kahit ito ay namatay na. Mamaya sa gabing iyon, lumaban sila sa isang halimaw ng halaman bilang isang koponan, at tinali ni Shiro ang halimaw bago ito tinapos ni Akatsuki sa isang pag-atake. Kinagabihan, muli silang naglalakad sa kagubatan, habang sinasabi sa kanila ni Shiro na may namumuong mga problema sa lungsod, dahil sinusubukan ng mas malalaking guild na saktan ang sinumang tumangging sumali sa kanila, at maraming away ang patuloy na nagaganap sa loob ng lungsod. Ayon sa kanyang impormasyon, tumataas ang mga pagpatay sa manlalaro, habang ang mga manlalaro ay umaatake sa isa't isa upang magnakaw at makakuha ng karanasan, na isang desperadong hakbang, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Matapos makapasok sa lungsod, napansin nila ang isang tao, at biglang ginapos si Now, ngunit agad itong pinawalang bisa ni Shiro. Nagpadala si Shiro ng isang lightning bolt at nakita niya ang apat na kaaway na tila mamamatay tao. Lahat sila ay lumakad patungo sa grupo ni Shiro, handang makipaglaban, at magsisimula na ang labanan. Nakipaglaban si Now sa dalawa sa mga kaaway ng sabay-sabay, hinaharangan ang kanilang mga pag-atake at nagka-counter-attack, habang sinusubukan ng isang babae na atakihin si Shiro, ngunit ito ay naigapos sa lupa. Sinubukan ng isa sa mga swordsman na palayain ang babae, ngunit si Now ay naglunsad ng kanyang espesyal na kakayahan na pumipilit sa mga kaaway na atakihin siya. Napagtanto ni Shiro na hindi na magtatagal si Now, dahil ang kanyang HP ay bumababa. Kaya, siya ay umatake ng isang maliit na pag-atake ng kuryente sa mga kaaway, ngunit nangangailangan ng oras upang maapektuhan sila, habang sila ay umaatake parent kay Now. Biglang, naigapos sila ng mga magic thorns, at si Now ay ginagamit ang pagkakataon para atakehin sila, na nagdulot ng malaking pinsala. Tinatakot nito ang iba pang mga kaaway, at sinigawan nila ang healer na pagalingin sila, ngunit lumalabas na matagal na siyang pinatulog ni Shiro, at tinalo ni Now ang lalaking may martelyong armas. Sinubukan ng babae na salakayin si Shiro, ngunit si Now ay hinabol at inatake siya.
Ang lalaking may espada ay nagsimulang tumawag para sa mga reinforcement, nang dumating si Akatsuki mula sa kagubatan, hila-hila ang dalawang lalaki, at pinalibutan nilang lahat ang panghuling kaaway. Ang panghuling kaaway ay agad na lumuhad sa lupa at humingi ng paumanhin, ngunit ito ay peke lamang at agad na inatake niya si Shiro, ngunit agad na pinatay siya ni Akatsuki. Pagkatapos noon, nagre-relax sila sa tabi ng campfire kung saan napabagsak si Nao pagkatapos sabihin na idol ni Akatsuki si Carlos Agassi. Umupo lang si Shiro at nagpaplano na makakalaban nila ang mga halimaw, kumita ng pera, at makakuha ng magandang lugar para matulog, ngunit napagtanto niyang hindi ito magiging sapat para bumalik sa Earth. Bago pa siya makapag-isip, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mori. Si Shiro, kasama si Nao at si Akatsuki, ay pumunta sa guild kung saan nag-aalalang sinabi sa kanya ni Mari ang tungkol sa isang batang babae na tinatawag na Sera na pumunta sa ibang lungsod, ngunit napunta sa isang gulo. Mabilis na nakalkula ni Shiro na kailangan nilang maglakbay ng 400 kilometers upang marating ang lungsod, habang nakikipaglaban sa mga halimaw. Tinanong ni Shiro kung nagtatago ba siya ng anumang impormasyon, at sa wakas, ibinunyag ni Mori na naligtas si Sera ng ilang mga manlalaro. Kaya ngayon gusto niyang pumunta si Shiro at ang kanyang partido doon upang tulungan si Sera na makabalik. Napagtanto ni Shiro ang misyong ito ay tatagal ng higit sa 30 araw, at iniisip kung ano ang maaaring mangyari kapag parehong sinabi ni Akatsuki at Nao na gusto nilang tanggapin niya ang misyon. Ngunit sa huli, sumang-ayon si Shiro sa misyon, at bago sumikat ang araw, nagpapatuloy sila at ipinatawag ang kanilang mga kabayo bago simulan ang kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng kalahating araw na paglalakbay, nagpahinga sila ng kaunti habang tinitingnan ni Shiro ang mapa, at sa lalong madaling panahon sila ay kumain ng kanilang masarap na tanghalian na niluto ni Nanta Boy Logro. Pagkatapos nito, naghahanda na silang magpatuloy muli, ngunit sa pagkakataong ito si Akatsuki ay pinigilan ni Shiro nang subukan niyang tawagin ang mga kabayo, habang si Shiro at si Nao ay gumamit ng ibang sipol, at biglang may isang pares ng griffin na bumaba mula sa langit at lumapag sa tabi nila. Mukhang natakot si Akatsuki sa kanila, habang si Shiro ay umupo sa likod ng griffin at sinabihan si Akatsuki na sumakay na din. Umupo siya sa likuran niya, at ang griffin ay nagsimulang lumipad sa langit, lumilipad sa itaas ng magagandang tanawin upang mabilis nilang marating ang kanilang destinasyon. Ilang araw na ang nakalipas mula nang simulan nila ang kanilang paglalakbay, ngunit salamat sa mga griffin, nagawa nilang makapunta sa lugar ng napakabilis, at naabot nila ang isang bundok na may mga grupo ng mga dragons. Nagpasya silang magpahinga, at dahil pagod na ang mga griffin sila ay naglakad. Pagkatapos nito, narating nila ang malaking piitan, na kailangan nilang tawirin upang marating ang kanilang destinasyon. Nagsimula silang maglakad sa mga ruins nang bigla silang makakita ng ilang halimaw na daga sa dingding na may kakayahang magpakalat ng sakit. Nagpapatuloy sila kung saan nakatagpo sila ng higit pang mga halimaw na humaharang sa kanilang landas. Ngunit sa halip na makipag-away, nagpasya si Shiro na dumaan ng alternatibong ruta. Pagkatapos nito, nagpasya silang magpahinga habang sinusuri ni Shiro ang mapa, at nagrereklamo naman si Nao sa pagkain, na kahit anong gawin nila, hindi nila ito malasahan. Habang kumakain, si Shiro ay nakatanggap ng tawag mula kay Mori, na nabigla nang malaman na siya ay nasa ruins na. Ngunit ipinaalam niya kay Shiro na ligtas pa rin si Sera, dahil nakausap niya ito sa tawag. At sa mga oras na nasa bahay parent siya ng player na nagligtas sa kanya. Samantala, si Sera ay nasa bahay, gumagawa ng gawaing bahay tulad ng dapat gawin ng sinumang babae. Siya ay ganap na naglilinis ng bahay, bago dumating sa tamang oras ang player na nagligtas sa kanya, na lumalabas na isang ganap na taong pusa. Sinabi niya sa kanya na ang kalagayan sa bayang ito ay masama pa rin, dahil ang mga adventurer ay nambubuli sa mga mahihinang manlalaro, at ang mga NPC naman ay sinisira ang kanilang mga tindahan. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, at ipinaalam niya sa kanya na ang rescue party ay nakarating na sa mga ruins na nagpahanga sa taong pusa. Pagbabalik sa loob ng ruins, naglalakad si Shiro at ang kanyang partido sa isang lumang tulay na bato sa ibabaw ng isang ilog nang sabihin sa kanila ni Shuro na huminto, dahil masisira na ang tulay. Ngunit bago makagawa ng kahit ano si Shiro, nahulog siya sa ilog. Habang walang malay, naalala niya kung paano niya nagustuhan ang larong ito dahil hindi tulad sa totoong buhay, may mga kaibigan siya rito at gustong bumuo ng grupo kasama niya. Naalala rin niya ang dati niyang grupo kung saan nagkagusto siya sa isang babae.
Ngunit bigla siyang ginaisyang nina Akatsuki at Nao na nag-aalala sa kanya. Si Nao ay ipinaalam sa kanya na tumalon si Akatsuki upang iligtas siya, at pagkatapos ay kailangan niyang iligtas silang dalawa. Sinusuri ni Shiro kung may mga pinsala siya bago sila magsimulang maglakbay muli. Naglalakad sila sa iba't ibang lugar, at habang pumupunta sa isang minahan ng kristal, ipinaalam sa kanila ni Akatsuki na siya ay isang estudyante sa kolehiyo, na ikinagulat nila. Si Nao ay pinagtatawanan siya dahil hanggang ngayon ay di pa siya graduate na nagre-resulta sa isang sipa sa kanya. Nagsisimula silang maglakad muli nang bigla silang dinala sa ibang lugar, at nakita nila ang isang malaking halimaw. Ito ay isang higanteng daga, at sinabihan sila ni Shiro na labanan ito. Si Nao ay hinaharangan ang isang pag-atake habang si Akatsuki ay nagsagawa ng isang pag-atake, at si Nao ay hinihiwa ang buntot ng daga. Naghahanap ng pagkakataon si Shiro, at nang inatake si Nao, gumagamit si Shiro ng binding spell, at inatake ng dalawa ang halimaw. Ngunit buhay pa rin ang halimaw at hinampad si Nao sa dingding, habang si Shiro ay gumagamit ng isang nakamamanghang spell, na nagligtas sa kanya. Tinapos naman ni Akatsuki ang halimaw gamit ang isang pag-atake. Nakalabas din sila pagkatapos ng laban, kung saan nakikita nila ang magandang paglubog ng araw sa ibabaw ng dagat. Samantala, pabalik sa bayan, isang malaking guild ang nagnanakaw at pinapatay ang iba pang mga manlalaro nang walang anumang pinagsisisihan. Kapag tinanggihan ng isang miyembro ang kanilang mga utos, inatake sila ng isang lalaki, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Demikas, ang pinuno ng guild. Sinabihan niya ang iba na patayin at pagnakawan ang sino mang manlalaro na gusto nila, dahil ito ay laro lamang, habang sinisigawan din sila na hanapin si Sera at ang taong pusa. Sa wakas, dumating si Shiro at ang kanyang partido sa labas ng bayan, kung saan ang lahat ay tila winasak ng guild na sumalakay kanina. Nagpasya si Shiro na direktang pumasok sa lungsod upang makipagkita kay Sera, ngunit sinabihan niya si Akatsuki na magtago sa lungsod upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Pagpasok nila sa bayan, kapwa sina Shiro at Nao ay nakita ng mga tauhan ni Demikas na naruroon sa lungsod. Hindi sila pinapansin ni Shiro at pumasok siya sa isang kristal na piitan, kung saan nakita niya si Sera na naghihintay sa kanya. Nagpapasalamat siya sa pagdating, habang ang taong pusa ay lumabas mula sa likuran ni Sera, na kinilala ni Shiro. Si Shiro pala at ang taong pusa, na kilala bilang Nanta, ay dating magkaibigan na naglalaro noon. Lahat sila ay nagsimulang pumunta sa labas, habang si Shiro ay nagsasabi sa kanya tungkol kila Nao at Akatsuki. Hiniling ni Shiro kay Nanta na sumama sa kanila pabalik sa pangunahing lungsod, at sumang-ayon siya, na nagpapasaya kay Sera. Tinawag ni Akatsuki si Shiro at ipinaalam sa kanya na hinahanap sila ng guild ni Demikas sa buong lungsod, na ikinatakot ni Sera. Ngunit sinabihan siya ni Shiro na huwag mag-alala, at lahat sila ay lumabas sa lansangan. Agad silang nakita ni Demikas at ng kanyang mga tauhan, habang si Shiro ay matapang na naglalakad at sinabihan si Sera na huwag mag-alala, dahil hindi nila sila maaaring salakayin sa loob ng bayan. Sinabi niya sa kanya na sasalakayin sila ng mga kaaway, sa sandaling nasa labas na sila ng gate ng nayon. Nagpapatakot ito kay Sera, habang ang mga manlalaro ay nagsimulang maggrupo sa paligid nila ng dahan-dahan, naghihintay na lumabas sila. Ngunit sinabihan siya ni Nanta na huwag mag-alala, dahil sila na ang bahala sa kanila. Sa sandaling lumabas sila, nakita nila si Demikas sa isang trono, na napapaligiran ng kanyang mga tauhan. Sina Shiro at Nanta ay parehong ininsulto si Demikas na agad namang sumulpat sa kanilang harapan. Hinarap siya ni Nanta at hinamon siya sa isang one-on-one na labanan, na sinusubukan niyang iwasan. Ngunit pinagtatawanan ni Shiro ang kanyang pangit na violet na buhok, at sinabihan siyang magpalit ng kulay ng buhok, na ikinagalit ni Demikas, at pumayag siya sa labanan. Agad na tumalon si Demikas at hinampas ang lupa, habang si Nanta ay umiiwas at naghahanda sa pag-atake, na kinuha ang kanyang mga espada. Inatake ni Demikas si Nanta na hamarang sa kanyang sipa at lumapag pabalik bago inatake si Demikas na hamarang din sa kanyang pag-atake. Tumalon si Demikas para sa isang malakas na sipa bago ito sinundan ng isang malakas na suntok na iniwasan ni Nanta bago umatake. Ngunit muling nag-teleport at umatake si Demikas, pero naharang muli ang kanyang pag-atake. Si Nanta, gayunpaman, ay nawalan ng mas maraming HP at kailangang nang maglunsad ng isang pag-atake, kung saan napinsala niya si Demikas. Napagtanto ni Demikas ang kanyang kahinaan, at sumigaw sa kanyang partido upang tulungan siya.
Ang isang grupo ng mga kaaway ay tumakbo papunta kay Nanta ngunit si Now ay namagitan at naglunsad ng isang pag-atake. Muling umatake si Nanta ngunit gumaling si Demikas dahil sa mga healer sa kanyang grupo. Ginamit naman ni Sera ang kanyang healing spell kay Nanta ngunit hindi ito sapat na malakas at naglunsad si Demikas ng isang suntok na nagpatapos kay Nanta sa kagubatan. Muli silang nag-away, at sa pagkakataong ito ay umiwas si Demikas sa pag-atake at sinipa si Nanta, habang si Now ay pinilit na gamitin ang kanyang ultimate defense na humaharang sa lahat ng pag-atake sa loob ng 10 segundo. Sa panahong iyon, pinagaling siya ni Sera. Tila balewala ang lahat ng masuntok muli si Nanta ngunit siya ay nakatayo peren. Habang tumatakbo si Demikas patungo sa kanya, ginamit ni Shiro ang kanyang Thornbind spell, habang iniiwasan ni Nanta ang kanyang mga pag-atake at gumagamit ng napakalakas na combo, na tinalo si Demikas. Nagulat ang lahat nang makita na ang kanilang pinuno ay natalo, at sinubukang salakayin si Nanta. Ngunit dumating si Akatsuki sa likod nila at tinalo silang lahat sa isang pag-atake. Napagtanto ni Shiro na napakalakas ngayon ni Nanta, dahil nagawa niyang tamaan si Demikas ng higit sa 100 beses sa loob ng 1 segundo, na tuluyang nagpabagsak kay Demikas. Lumingon si Shiro sa mga natirang grupo at sinabihan silang umalis na. Ngunit muling bumangon si Demikas, handang sugurin si Shiro, ngunit inatake siya ni Sera na tuluyang tumapos sa kanya. Agad na tinawagan ni Shiro at ng kanyang partido ang mga Griffins at umalis na sila sa nayon. Pagkatapos ng ilang saglit na paglalakbay, dumaong sila para makapagpahinga. At nagsimulang magkaproblema si Shiro sa paglalagay ng tent, dahil hindi pa siya nakapagpatayo ng tent dati. Samantala, si Sera at Nanta, na namumulot ng kahoy, ay nakakita ng mga USA. At nagpasya si Nanta na subukang kainin ito sa loob ng isang araw. Kinagabihan, sa wakas ay naitayo na nila ang tent at sinimulang kainin ang mga pagkain. Nang biglang may naamoy sila, sinundan nila ang amoy at nakita si Nanta na nag-iiho. Iniisip nila na ang pagkain ay hindi masarap, ngunit pagkakagat nila, nalaman nilang sobrang sarap ng pagkain, at lahat sila ay nasiyahan dito. Nagtatanong sila kay Nanta kung paano niya nagawa ang ganito kasarap na pagkain, at ibinunyag ni Nanta na nag-training siya dati kay Gordon Ramsay. Sinabi din niya na upang mapanatili ang ganito kasarap na pagkain, kailangan nilang lutuin ito sa mainit na uling. Sinusubukan nilang magluto, ngunit agad itong nasusunog. Idinagdag ni Nanta na para lutuin ito ng masarap, kailangan din nilang dagdagan ang kanilang chef ability stats. Kinagabihan, sinabi ni Nanta kay Akatsuki na kanina, sila nina Shiro at Now ay nasa iisang partido na tinatawag na Party Rock. Kinutya ni Akatsuki ang pangalan ng kanilang partido, ngunit natatandaan niya kung gaano kalakas ang kanilang lakas, at nagagawa nilang magsagawa ng mga combo na hindi niya nagagawa. Kinabukasan, nagsimula silang maglakbay muli bago magpahinga sa gabi, at kumain ng isang bungkos ng isda na nahuli ni Nanta. Habang si Sera, na nasarapan sa pagkain, ay inisip na baka tumaba siya dito. Kinagabihan, habang natutulog si Sera, naalala ni Shiro ang isang batang lalaki at isang babae na bago sa laro, at lumapit sa kanya para humingi ng payo, at itinuro niya sa kanila ang mga pangunahing kaalaman sa laro. Siya ay nag-aalala tungkol sa kanila dahil sa lahat ng mga pagpatay sa manlalaro na nangyayari sa paligid, ngunit si Now ay nagsasabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanila. Kinabukasan, nagsimula silang maglakbay muli, ngunit pagkatapos makita ang isang bungkos ng mga maitim na ulap, nagpasya silang umiwas dito. Dumating sila sa isang nayon, at sa oras na umulan, nakisilong sila sa isang bahay. Lumilitaw ang isang matandang NPC na tinatanggap sila sa nayon, at sinabi sa kanila na maaari silang matulog sa kamalig para sa gabi kung gusto nila, at masaya nilang tinanggap. Maya-maya, napansin nila na dumating ang mga apo ng matanda at nagsimulang makipaglaro kay Akatsuki. Dahil dito, napagtanto ni Shiro na sa larong ito, kahit na ang mga NPC ay may mga damdamin at alaala, at hindi katulad ng mga adventurer, kung sila ay mamatay ng isang beses, sila ay mamamatay magpakailanman. Pagkatapos nito, bumalik sina Nanta at Sera pagkatapos mamalengke, at ipinakita sa kanila ang isang grupo ng mga lokal na pagkain na binili nila, at nagpasya na gumawa ng cookies na mukhang gusto ng mga bata. Samantala, isang grupo ng mga adventurer ang naglalakad sa ulan, at naruroon sina Toya at Mino, ang magkapatid na tinuruan ni Shiro. Ay nalalaya ni Toya ang kanyang kapatid na nasugatan, habang ang kanilang pinuno, na nakatakip ang mukha, ay sinisigawan silang kumilos.
Sinabi ni Toya kay Mino na napakataas ng antas ng kanilang leader kaya naakit niya ang lahat ng mga halimaw, na humahantong sa mga ito na masugatan araw-araw. Sa wakas ay nakarating sila sa isang kamalig, kung saan binibigyan sila ng kaunting pagkain at pagkatapos ay ipinadala sa pakikipaglaban kinaumagahan. Muli, pagkatapos ng hindi mabilang na mga araw, sa wakas ay nakarating sila sa isang nayon, kung saan nag-organisa ang guild ng isang malaking party para kay Sarah, habang itinuro ni Nantes sa mga chef sa guild ang sikreto ng pagluluto. Tila masaya ang lahat, ngunit nang maglaon, noong gabi na nakatulog ang lahat, sinabi ni Mari kay Shiro na gusto niyang mag-usap silang dalawa. Nag-usap silang dalawa tungkol sa bagong kanta ni Carlos Agassi, at sumang-ayon si Shiro kay Mari nang sabihin niyang ito ang pinakamagandang kanta na narinig niya. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Mari na tila takot pa rin ang ilan sa mga adventurer, kahit na wala nang pumapatay ng mga manlalaro. Sinabi rin niya sa kanya na minonopolyo ng mga guild ang lugar gamit ang kanilang lakas, at ang mga may sapat na lakas ay kumukuha ng pinakamahusay na lugar ng pangangaso upang magpa-level up, habang pinapaalis ang iba pang mga manlalaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanya na nagpatawag sila ng isang pulong ng mas maliliit na guild upang sa wakas ay mayakap nila ang komunismo at lumikha ng isang konseho, ngunit hindi sumang-ayon ang ibang players at sila ay umalis. Sinabi rin ni Mari kay Shiro na sinusubukan ng isa sa mag-guild na maabot ang mas mataas na level upang makontrol nila ang buong lugar at makipaglaban sa napakalakas na halimaw sa mga bundok habang gumagamit din ng XP potion. Ikinagulat ito ni Shiro dahil ang mga XP potion ay ibinibigay lamang sa mga bagong manlalaro upang mas madali silang makakuha ng mga level sa simula, ngunit ito ay kinukuha sa kanila. Ikinagalit ito ni Shiro, at naalala niya ang isang alala sa nakaraan, na pinapakita ang isang magandang babae. Pumunta sila sa isang bangin kung saan pinag-uusapan nila ni Nanta ang kanilang mga nararamdaman tulad ng mga totoong lalaki, at ito ay nagpapaalala kay Shiro ng kanyang mga araw kasama ang dating partido, na naghihikayat sa kanya na makipag-ugnayan kay Mino. Tinawag niya siya at nagsimulang magtanong kung ayos lang siya, at tinanong kung ang kanyang XP potion ay kinuha. Pagkatapos sumagot, sumama ang pakiramdam ni Mino, kaya pinutol ni Shiro ang tawag habang iniisip ang plano upang iligtas sila. Kinaumagahan, bumalik siya sa guild ni Mari at humingi ng tulong sa kanila, na ikinagulat nila. Sinabi niya na gusto niyang ibagsak ang guild na kumukuha ng mga bagong manlalaro, at nagnanakaw ng kanilang XP potion. Nais niyang lipulin sila, at pagkatapos nito, gusto na rin niyang wakasan ang lahat ng iba pang mga guild na gustong imonopolyo ang kanilang lakas sa lugar na ito. Sinabi rin sa kanila ni Shiro na lumikha din siya ng isang guild, na ikinagulat ni Mari dahil kinasusuklaman niya sila noon, ngunit masaya siya para sa kanya at pumayag siyang tumulong. Sinabi sa kanila ni Shiro na mahalaga ang pera dito at lahat ay gusto ng pera sa mundong ito, kaya para mabago ang lahat, kakailanganin nila ng 125 milyong ginto, na ikinagulat ni Mari at Henrita, na nagsasabing hindi nila makukuha ang ganoong kalaking pera kahit gustuhin man nila. Kinabukasan, nagsimula silang manghuli ng mga baboy ramo, ngunit sinabihan sila ni Shiro na hulihin sila ng buhay, dahil pag pinatay nila ito, ang karne ay kokonti, ngunit kung mahuli nila ito ng buhay, maaari silang makakuha ng higit pang karne mula dito, kaya sinimulan nilang hulihin ang mga ito. Samantala, ang buong guild ay abala ngayon, nagtatrabaho, at higit sa lahat, si Mari ay abala sa maraming papeles para sa pag-aproba ng budget, habang si Akatsuki ay sinusubaybayan ang mga kaaway at nasasaksihan niya ang dalawang lalaki na gumagawa ng isang palihim na deal na may kaugnayan sa XP potion. Bumalik sa guild, ang mga lalaki ay nagdadala ng mga baboy ramo habang ang kanilang plano ay gumagana, at inihahanda ang kanilang mga nahuling mga baboy ramo. Kinaumagahan, habang ang bawat manlalaro ay nangangamba sa walang lasa na almusal, si Mari at ang kanyang partido ay nagtayo ng isang food stall, habang namamahagi ng mga flyer, at nagtatapos sa paggawa ng isang burger para sa isang babae. Sinubukan ng babae ang burger at nagustuhan niya ito, na nagiging sanhi ng lahat upang magsimulang bumili ng pagkain habang umiiyak sila sa kaligayahan. Ang linya ay nagiging mas mahaba, habang si Nanta at ang iba ay nagluluto ng mga burger, habang ang iba ay kumukuha ng mas maraming baboy ramo. Naabot ng pagkain ng halos lahat ng tao sa Akiba, at lahat ng malalaking guild ay nagsimulang subukang nakawin ang recipe. Samantala, si Nao at ang kanyang partido ay nakakuha ng isang grupo ng mga baboy ramo at bumalik sa nayon, habang ang isang lalaki ay nanatili upang manghuli pa at sa huli ay nakaharap ang malaking baboy ramo.
Bumalik sa guild, kinakalkala ni Henrita ang kanilang mga kinita at sinabing nakakuha sila ng humigit kumulang 50,000 ginto ngayon, ngunit hindi masaya si Shiro, dahil aabutin sila ng madaming buwan upang makakuha ng 125 milyong ginto. Habang nag-uusap sila, sa wakas ay bumalik si Suryo na may dalang malaking baboy ramo sa kanyang likod, at nakatulog pagkatapos mapagod. Nakipag-ugnayan si Shiro kay Mino at sinabihan itong panatilihin ang kanyang tiwala, dahil darating siya para kunin siya sa lalong madaling panahon, habang lumalabas siya kasama si Nanta para makipagkita sa isa sa kanyang mga dating miyembro ng partido, si Suji, na nagsimula ng sarili niyang guild. Sinabi sa kanya ni Shiro na lumikha din siya ng isang guild na ikinagulat ni Suji, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya na kailangan niya ng tulong. Sinabi niya kay Suji na gusto nilang gawing mas magandang lugar ang mundong ito, at agad pumayag si Suji. Kinaumagahan, nagsimulang tumulong ang kanyang mga guild sa food stall, habang naghahanda si Shiro para simulan ang susunod na yugto ng kanyang plano. Inaanyayahan nila ang isa sa pinakamalaking guild na kumokontrol sa lahat ng sangkap para sa isang deal sa negosyo, at si Mori at Henrita ay parehong umupo sa mesa at hiniling sa pinuno na nagngangalang Shin na ibigay ang mga sangkap. Ipinasa sa kanya ni Henrita ang presyo na handa nilang bayaran, ngunit si Shin ay isang negosyante at nagsimulang tumawad kagaya ni Boss Toyo. Nang biglang bumangon si Henrita at sinabi sa kanya na darating din ang iba pang mga guild para ibenta ang kanilang mga sangkap, na ikinatakot ni Shin, at nakipag-deal siya sa kanila para mabigyan sila ng walang katapusang supplies. Samantala, si Mino ay napipilitang manahin ng isang damit para sa guild dahil nalulungkot siya sa kanyang sitwasyon, habang iniisip kung paano siya umiyak noong una siyang nadala sa larong ito. Tinulungan siya ni Toya sa lahat ng bagay, at dahan-dahan silang nagsimulang magsaya, ngunit hindi nagtagal ay nahuli sila ng isang guild na tumalo sa kanila at pumatay sa kanila. Pagkatapos noon, nagising siya sa simbahan kung saan niya natagpuan muli si Toya, at malungkot sila dahil walang-wala na silang pera ngayon. Pagkatapos ay kinuha sila ng isang guild na ito at sinimulan ang kanilang pagsasamantala sa kanila. Sa isang pagpupulong, dumating ang mga pinuno ng iba pang merchant guild. Ang isa sa kanila ay isang lalaki na nagngangalang Taka at ang isa ay isang may gray na buhok na scientist na si Rod Eric. Laking gulat nila nang makitang nandoon na si Shin at tinanong si Henrita kung bakit sila pinatawag. Sumagot si Henrita na nakagawa na sila ng deal tungkol sa mga sangkap kay Shin, ngunit kailangan nila ng higit pa doon para sa susunod na quest na kanilang pupuntahan. Naaakit nito ang atensyon nilang tatlo habang nagsisimula silang mag-isip tungkol sa kanilang mga kikitain. Ngunit sinabi sa kanila ni Henrita na hindi niya maihayag ang buong plano ngayon, ngunit kailangan nila ng 125 milyong gintong barya sa kabuuan para gumana ito. Ginugulat nito ang lahat ngunit iniisip nila na ang kita ay dapat na mas malaki pa kaysa doon. Sinabi sa kanila ni Henrita na bilang tanda ng pagtitiwala, handang ibahagi sa kanila ng kanilang guild ang sikretong recipe para sa lahat ng masasarap na pagkain na ito. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na nakagawa na sila ng 100 milyong gintong barya, at nangangailangan ng 25 milyon pa. Lahat sila ay nagsimulang magsabi na gusto nilang mag-invest, habang sinasabi sa kanila ni Henrita na kukuha siya ng pantay na halaga ng pera mula sa kanilang lahat. Pagkatapos nito, nagpadala si Shiro ng imbitasyon para sa isang komperensya sa lahat ng malalakas na manlalaro mula sa mga pangunahing guild na tinatanggap ang imbitasyon, dahil narinig nilang lahat ang kanyang pangalan sa laro. Pagkatapos, kino-contact ni Shiro si Mino at sinabing ililigtas niya sila bukas. Kinabukasan, ang lahat ng mga pangunahing guild ay isa-isang dumating sa lugar, habang ang mga tao doon na nanonood ay nagugulat dahil ito ang pinakamataas na ranggo ng mga manlalaro sa buong mundo ngayon. Lahat ng major combat guild ay pumasok, at lahat sila ay umupo sa isang round table. Kapag naayos na ang lahat, tumayo si Shiro at sinimulang sabihin na gusto niyang magmungkahi ng plano upang iligtas ng nayon ng Akiba mula sa pagkawasak. Ngunit pinigilan siya ng isang lalaking nakasalamin mula sa pinakamalaking guild, at sinabing nagkaroon na ng komperensya ang mas maliliit na guild, at isang matandang lalaki ang sumang-ayon na ang komperensya ay medyo walang silbi dahil sila ay nag-away-away. Tumayo ang may mahabang yellow na buhok na elf at sinabing hindi siya makikialam sa isyu sa lungsod, at pumunta lamang siya rito para magbenta ng kanyang mga produkto, at pagkatapos ay naglakad papunta sa labas.
Samantala, ibinunyag ni Mino na kagabi ay sinabi sa kanya ni Shiro na ipapadala niya si Akatsuki sa gusali ng guild upang protektahan sila, habang nasa simbahan si Nao upang iligtas ang sinuman doon, at maaaring gumawa ng planong tumakbo na lamang sila palabas ng gusali. Bumalik sa konseho, inanunsyo ni Shiro na ang mga taong naruroon sa konseho ay kumakatawan sa lahat ng mga manlalaro sa loob ng mundo sa ngayon, at dapat nilang gawin ang mundong ito na isang mas ligtas na lugar upang matirhan, dahil ang mga tao ay pinagsamantalahan para sa kanilang XP potion. Tumingin sa kanya ang lalaking may itim na baluti at sinabing hindi ito ilegal, ngunit ipinaalala sa kanya ni Shiro na walang mga batas sa mundong ito, at binisita niya kamakailan ang isang lungsod kung saan pinahihirapan ng naghaharing guild ang mga NPC at ang mga manlalaro sa lugar na iyon. Ayon kay Shiro, dapat silang gumawa ng ilang mga patakaran, at kung sino man ang hindi sumunod, maaari nilang itapon ang mga ito sa labas ng lungsod. Sinabi sa kanya ng Black Armored na lalaki na hindi nila kayang labanan ang malalakas na combat guild tulad nila, ngunit sinabihan siya ni Shiro na tumahimik, at sinabing binili niya ang building ng bangko ngayong umaga. Ito ay lubos na nagpabigla sa kanila dahil nangangahulugan ito na maaari siyang magpasya kung sino ang maaaring pumunta, at kung sino ang hindi maaaring pumunta sa lugar, kasama ang pagtatakda ng lahat ng mga patakaran sa loob ng gusali. Nangangahulugan ito na ang malalaking guild na ito ay hindi maa-access ang kanilang pera na inilagay nila sa bangko, at hindi magagamit ang teleportation door dahil pwede silang pigilan ni Shiro. Samantala, nagsimulang tumakas si Mino at ang iba pa, ngunit pinatumba siya ng isang kaaway. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anuman, inatake siya ni Toya sa lalamunan para hindi siya makasigaw ng tulong. Inatake siya ng ninja, at dumpense siya habang tinutulak ang ninja palayo sa tulong ni Mino bago tumakas. Nakatakas ang lahat bukod kina Mino at Toya na nahuli gamit ang dark magic ng pinuno. Ngunit gumagamit si Mino ng isang defensive magic, at kahit papaano ay nakakatakas sila sa pintuan habang ang mga kaaway ay nakulong. Nang inakala nilang maayos na ang lahat, sinalakay sila ng pinuno at sinunggaban si Toya at sinimulan siyang saktan. Ngunit dumating si Akatsuki at pinalaya si Toya, bago madala ang leader kay Nao na madali siyang tinalo. Bumalik sa konseho, si Shiro ay blanakmail sila na sumang-ayon sa kanya, dahil kung hindi, sila ay mawawalan ng pinakapangunahing kakayahan sa larong ito na magiging lubhang makakapinsala para sa kanila. Iminungkahi niya na gawin nilang ligtas ang lungsod na ito, at lumikha ng batas para sundin ng lahat. Bumangon si Mori at ibinunyag ang sikreto sa likod ng kanyang pagkain sa lahat na ikinagulat nila. Habang ang mga merchant guild sa tabi ni Shiro ay ipinaliwanag na maaari silang lumikha ng anumang gusto nila tulad ng sa totoong mundo kung mayroon silang mga item na kinakailangan para dito. Sinabi pa ni Shiro na ang mga tao ay naiinip dahil walang nabibili o nagagawa sa mundong ito, at kapag ang mga bagong produkto ay nagsimulang ilabas, ang mga tao ay magsisimulang kumita ng pera upang ito ay kanilang gastusin, na siyang makakalutas sa problemang ito. Pagkatapos nito, gumawa din siya ng panuntunan na dapat ipagbawal ang pagpatay sa mga manlalaro, at maging ang mga NPC ay dapat bigyan ng pantay na karapatan sa lahat dahil hindi tulad sa laro, ito ay mga totoong tao. Mukhang nabigla ang mga guild ngunit isa-isa silang sumasang-ayon sa mga patakaran. Sa loob ng isang linggo, ang buong lugar ay nabago at mas mukhang naging isang normal na lungsod ngayon, na may mga taong nagsasaya at nabubuhay sa kanilang mga buhay. Samantala, ang grupong dumukot sa mga manlalaro ay pinalaya sa lungsod upang hindi na makabalik. Ang manlalaro ay sumapi sa guild ni Mori pagkatapos noon. Pagkatapos, sinimulan ni Shiro ang paglilinis ng isang lugar para sa kanyang guild kung saan binisita siya ni Shin. Pinapayuhan niya na kunin ang mga NPC upang magtrabaho sa halip na mga manlalaro, ngunit hindi maganda ang pakiramdam ni Shiro tungkol dito. Biglang dumating sina Mori at Suji sa bagong guild house, at nagulat sila nang makitang natapos na ito. Ngunit sinabi sa kanila ni Shiro na ginawa ng Merchant Guild ang lahat, habang tinulungan sila ni Isaac na may pulang buhok mula sa Combat Guild na linisin ang lahat. Kinagabihan, lumabas si Nante para bumili ng mga pagkain ngunit nadatnan niya sina Toya at Mino na nakatayo sa labas. Sinasabi nila na hindi sila sumali sa guild ni Mori, dahil gusto nilang makatrabaho mismo si Shiro mula nang matulungan niya sila ng husto. Mukhang hindi sigurado si Shiro tungkol dito ngunit pumayag siyang sumali sila sa kanyang guild, bago maghapunan sa ilalim ng kalangitan sa gabi.
Ang lungsod ay mukhang mas masigla kaysa dati, habang sina Toya at Mino ay sinasanay sa gubat upang labanan ang mga halimaw ng halaman. Si Toya ay nagiging mas mahusay sa pagbibigay ng suporta, habang si Akatsuki at si Nao ay tinatapos ang mga halimaw. Pagkatapos, habang kumakain, ipinaliwanag ni Nao na si Akatsuki ay isang madamdamin na manlalaro na hindi pa graduate na nagdudulot sa kanya ng sipa sa mukha. Nang maglaon sa araw na iyon, si Shiro at ang iba pa ay tinawag ni Mori. Siya ay may magandang plano at gustong mag-organize ng camp training para sa lower level na mga manlalaro para maging mas mahusay sila sa laro, habang gusto ding magbakasyon sa lahat ng trabaho. Ang salita ay mabilis na kumalat sa buong rehiyon, habang nagsasanay si Toya sa gabi para lumakas. Kinaumagahan, habang pinaplano ni Shiro ang camp training, nakakakuha siya ng impormasyon na isang grupo ng mga kakaibang lalaki ang papalapit sa lungsod. Lumabas sila para salubungin sila, at napayuko ang lahat ng NPC, habang ipinapahayag ng pinuno ng grupo na narito siya sa ngalan ng hari ng Eastall, at gustong makipagkita sa mga pinuno ng konseho. Parehong nakipagkita ang lalaking may salamin at si Shiro sa lalaki, at inimbitahan sila para sa isang sayaw sa Royal Capital bago bumalik. Pagkatapos nito, kinausap ni Shiro ang lalaking may salamin at sinabing nag-aalala siyang masangkot sa kanilang politika. Ngunit tinitiyak sa kanya na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa isang digmaan dahil mas malakas sila. Kinabukasan, lahat sila ay nagtakda para sa kanilang sariling mga misyon. Kalahati sa kanila ay dumaan sa kanayunan kasama ang lahat ng mga baguhan sa isang abandonadong paaralan kung saan ginaganap ang training camp. Habang si Shiro at ang iba pa, ayon sa desisyon ng konseho, ay pupunta sa silangan upang salubungin ang hari. Mukhang nag-aalala si Shiro na baka mas makapangyarihan ang mga NPC kaysa sa kanila, at pinadala nila si Mori kasama si Mino upang imbestigahan ang anumang magagawa nila. Pero mukhang mas nag-e-enjoy si Mori sa kanyang bakasyon. Makalipas ang 2 oras, nakarating si Shiro at ang kanyang partido sa palasyo kung saan sila tuluyang pumasok, at sa pagsapit ng gabi nagsisimula na ang pagdiriwang. Di nagtagal, ang hari ay bumaba upang makipagkita sa kanila, at si Shiro ay natulala, habang ang lalaking may salamin ay binabati ang hari, at nauwi sila sa pag-uusap dahil gustong malaman ng hari kung paano gumagana ang akiba. Sa sandaling iyon, dumating ang prinsesa, si Lenisia, at lahat ng kalalakihan ay nagsimulang tumitig sa kanya. Samantala, pabalik sa kampo, inanunsyo ni Nao na bukas ay gagawin ng mga baguhan ang kanilang unang quest sa piitan, na medyo nagpapatakot sa kanila. Ang mga piitan ay kadalasang may mahihinang halimaw, ngunit maraming malalakas na halimaw ang naruroon para magbantay sa mga kayamanan, at dahil sa maliit na lugar, napakahirap labanan ang mga ito. Samantala, ang sayaw ay nagsisimula sa kastilyo, at tinanong ng hari kung gusto ni Shiro na sumali, at kahit na nag-aalangan siya, si Henrita, na may magandang kasuutan, ay sumayaw kasama niya sa harap ng lahat. Pagkatapos ng sayaw, umupo si Shiro sa isang sopa, ganap na pagod, ngunit tinawagan siya ni Mino at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanilang pakikipagsapalaran sa piitan. Sinabihan siya ni Shiro na huminto sa pag-iyak na parang batang babae, bago siya tawagan ni Mino na TikTok boy at ibinaba ang telepono. Kinaumagahan, umupo si Shiro kasama ang kanyang partido para kumain ng masarap na almusal, at nagsimulang talakayin ang tungkol sa politika. Ipinaliwanag ni Shiro na ang mga NPC ay may mayorya at naiintindihan na nila ngayon ang kapangyarihan ng mga manlalaro sa kanilang mundo. Kaya sa lalong madaling panahon ay susubukan nilang makipag-alyansa sa kanila upang agawin ang kapangyarihan para sa kanilang sarili. Ito ay maaaring maging problema dahil maaaring subukan nilang suhulan ang ilang mga guild na maaaring magresulta sa digmaan. Kaya ipinadala ni Shiro si Akatsuki para magsagawa ng ilang investigasyon. Samantala, sa kampo ng pagsasanay, dinala ang mga baguhan malapit sa isang kagubatan at hinati-hati sila sa mga pangkat bago sila iniwan, tulad ng ginawa ng aking kasintahan. Sina Toya at Mino ay bumuo ng grupo kasama sina Sera, Isuzo, at lalaking medyo mayabang na nagngangalang Randall. Si Randall ay naging kaibigan ni Toya, na parehong walang utak, at ang parehong mga lalaking ito ay humantong sa kanila sa piitan, kung saan sila pinatigil ni Nao, na nagsabi kay Toya na maging tangke na lang at huwag gumawa ng anumang aksyon, habang hinihikayat ni Nante si Mino na maging malakas ang loob. Pumasok sila sa piitan at nagsimulang maglakad sa kadiliman, na labis na nagpatakot sa mga babae gaya ng inaasahan nila.
Ngunit ginagamit ni Randall ang kanyang napakalaking staff para gumawa ng ilang liwanag, at kasunod ng kanyang pangunguna, lumilikha rin si Sarah ng kaunting liwanag. Nagsimula silang maglakad muli at nakakita ng isang bungkus ng mga kalansay bago makarating sa dalawang pasukan. Kinuha nila ang isa sa kanila at habang naglalakad, napagtanto ni Mino na si Randall ay ganap na mahina at baka kakailanganin niyang iligtas siya. Nang biglang, sinabihan sila ni Toya na huminto nang makita niya ang tatlong kalansay, pero biglang nakagawa ng ingay si Randall. Agad na tumakbo si Toya sa unahan at gumamit ng mahika, na pinipilit ang mga skeleton na umatake, at pagkatapos ay gumamit ng strike attack para tamaan sila, ngunit nauwi sa pagtama sa kanya ng huling kalaban. Ginagamit ni Mino ang kanyang kalasag, habang ginagamit ni Sarah ang kanyang healing spell kay Toya habang nakikipaglaban siya. Inilabas ni Randall ang kanyang staff at nagpadala ng bowl ang apoy, na tumama sa lahat ng mga kalansay bago nagpaputok ng isa pang putok sa tulong ni Isuzo, na pumatay din sa huling skeleton. Habang nagdiriwang si Randall, hindi niya sinasadyang nahuli ang isang arrow, at tumingin sila upang makita ang isang skeleton na may arrow. Agad na tumakbo si Toya palapit dito, ngunit nakita niya ang higit pang mga kalansay na nagtatago sa dilim. Sinusubukang sumuporta ni Mino habang nakikipaglaban si Toya, at tinulungan din siya ni Randall gamit ang kanyang mahika. Nagpagalit ito sa mga kalansay na tumatakbo patungo kay Randall upang atakihin siya, at ang kanyang HP ay bumababa. Sa isang tunay na kalunos-lunos na paraan, tuluyan na silang tumakbo palayo sa piitan. Samantala, nakita ng lalaking nakasalamin na nag-iisa ang prinsesa at nagpas siyang magpapansin sa kanya. Nagsimula siyang makipag-usap sa kanya, ngunit ang prinsesa ay nakipag-usap na sa maraming mga nerd tulad niya at hindi nagbibigay sa kanya ng oras para makipag-usap. Bago lumayo para gawin ang kanyang portrait. Pagkatapos noon, habang naglalakad sa mga bulwagan, nakarinig ang prinsesa ng ilang ingay at nakita niya ang nerd na nakikipag-sparring session kasama ang mga sundalo, ngunit madali silang natatalo. Nakaupo ang prinsesa sa upuan habang nanonood sila ng mga laban. Nang inanunsyo ng nerd na kung sino ang mananalo sa kompetisyon ay makakapag-coffee date kasama ang prinsesa, na ikinatuwa ng lahat. Isang pulutong ang nagtitipon sa arena, habang kinakalaban ng nerd ang isang malusog na lalaki bago siya talunin. Nagpalakpakan ang lahat ngunit hindi pa rin humanga ang prinsesa. Samantala, si Toya at ang iba ay tumakbo sa tulay, at nakahanap ng isang silid kung saan sila ay nagtago. Umupo sila para magpahinga, ngunit nagsalita ng masama si Randall na sinasabing ang mga manggagamot ay walang silbi. Ngunit pinatahimik siya ni Toya at sinabi sa kanya na siya ay isang mahinang nilalang na hindi marunong makipaglaban. Sa dalampasigan, si Mari ay nakaupo na umiinom ng milk tea, habang si Sergio ay nanghuhuli ng mga higanteng alimango, habang ang mga baguhan ay nakikipaglaban sa kanila upang makagawa sila ng nilagang alimango. Habang si Nanta at si Nao ay nagkakaroon ng brew session habang nagluluto. Pagbabalik sa kastilyo, ang pinuno ng Merchant Guild ay iniimbitahan sa isang hapunan kung saan sinabi sa kanya ng Lord na handa silang magbigay ng higit pang mga materyales. Gayunpaman, inaatake sila ng mga halimaw, kaya hiniling nila sa mga ngalakal na gumawa ng plane para sa kanila. Samantala, dinala ng lalaking may salamin ang prinsesa sa isang balkonahe, kung saan siya nagsimulang tugisin ng isang grupo ng mga babae na tiyak na magmomodelo para sa kanyang TikTok video. Pinaalis niya sila kahit papaano bago sabihin sa prinsesa na siya ay isang taong maginoo, na pinahahalagahan ng isang babae at sinabi sa kanya na ipinaalala nito sa kanya ang kanyang kapatid, na nagpapakita na siya ay mula sa Alabama at nais siyang tulungan kapag kinailangan nito ng tulong. Sa kabilang panig, nakita ni Shiro si Akatsuki na tumatakbo na parang tulale at umupo para mag-usap. Nang biglang, nakaramdam sila ng isang mapanganib na presensya, nang lumitaw ang isang kay-takot-takot na lalaki na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang si Regan, na isang salamangkero. Dinala siya ni Shiro sa loob ng library kasama si Akatsuki, at nagtatanong si Regan tungkol sa mahiwagang bag ni Shiro, na ikinagulat niya, dahil ang mga high-level adventurer lang ang nakakaalam nito. Napansin ito ni Regan at ipinaliwanag niya na isa siyang special na salamangkero, at ipinaliwanag niya na kilala siya bilang salamangkero ng Mero Lake. Agad na nakilala ni Shiro ang pangalan, at sinabi kay Akatsuki na ang salamangkero ng Mero Lake ay isang malaking kwentong barbero sa loob ng laro, ngunit hindi niya naisip na talagang umiiral sila. Medyo nasasabik si Shiro dahil masasagot ng lalaking ito ang maraming tanong niya.
Nagsimulang magsalita si Regan at sinabi sa kanila na nag-aaral siya ng world-class magic na kahit si Shiro ay tila walang ideya dito. Kaya ipinaliwanag ni Regan na mayroong 8 iba't ibang uri ng mahiwagang kakayahan na hinahayaan atakehin ng isang kaaway, isang grupo ng mga kaaway, at malaking grupo ng mga kaaway. Pagkatapos ay mayroong mga nooks kung saan maaaring sirain ng isang buong kastilyo, isang hukbo, o kahit isang kontinente. Ito ang pinakamalakas na world-class magic na maaaring sirain ang buong mundo. Nagdududa si Shiro na may ganoong magic, ngunit inihayag ni Regan na mayroong ganon, at 3 beses nang nagamit noon sa pamamagitan ng spell na tinatawag na World Fraction. Agad na naging interesado si Shiro at nagtanong sa kanya tungkol sa mga oras na ginamit ang magic na ito. Samantala, si Toya at ang kanyang partido ay nakaupo sa paligid ng isang campfire, na iniisip ang kanilang mga nabigong pagtatangka sa dungeon, at gustong pumasok muli, kahit napagod. Pinagtatawanan sila ni Nao sa pagtakbo na parang talunan, ngunit sinabihan silang magpahinga muna bago pumasok muli. Lahat sila ay pumasok sa kanilang mga tents, at habang iniisip ni Toya ang kanilang diskarte, binasa ni Mino ang mga tala na ibinigay sa kanya ni Shiro. Sa library, sinimulan ni Regan ang kanyang kwento sa pamamagitan ng pagsasabi na 300 taon na ang nakalilipas, ang mundo ay dating mas maunlad at mapayapa at kontrolado ng mga tao, elves, dwarves, at mga kwago na mga espesyal na salamangkero. Ang mga kwago ay ang pinakamababa sa bilang, na kumokontrol sa lahat ng monopoly pagdating sa mga mahiwagang imbensyon, na nagpapainis sa iba pang mga lahi. Dahil dito ang iba pang 3 lahi ay winasak sila, at ang natitira ay ginamit bilang mga alipin. Dahil sa pagpaslang na ito, ipinanganak ang 6 na multo na nagsimula ng digmaan para maghayganti sa ibang lahi, ngunit natatalo dahil mas marami sila. Doon nila napagdesisyonan na kopyahin ang strategy ng ibang bansa, at ihulog ang Nook na halos some-ire sa mundo, at sa pamamagitan ng mga labi, ang mga halimaw ay umusbong. Dahil sa mga digmaan maraming tao ang namatay, at ang kanilang mga kaluluwa ay naging mga halimaw, na nagsimulang itulak ang sangkatauhan sa bingit ng pagkapuksa. Dahil dito, nagpa siya ang sangkatauhan na matuto ng magic, at lumikha sila ng isang grupo ng mga demi-humans na mas malakas, at nakipaglaban sila sa mga halimaw. Kasabay nito, nilikha din ang mga NPC ayon kay Shiro ngunit sapat na malakas upang labanan ang isang adventurer. Ipinagpatuloy ni Regan na ang mga kaaway ay patuloy na muling nagkatawang tao para sa ilang kadahilanan, na naging isang problema, at napagtanto ni Shiro na ang pinag-uusapan niya ay tungkol sa mga pagkabuhay, tulad ng kapag pinatay ang mga kaaway, mawawala sila sa lugar na iyon ng ilang oras ngunit muli silang magre-respawn, upang ang ibang mga manlalaro ay makakayang talunin sila. Pagkatapos nito, sinabi sa kanila ni Regan na dahil sa problemang ito, ang digmaan ay walang katapusan sa pagitan ng sangkatauhan at mga halimaw, at doon ginamit ang pangalawang World Fraction, at doon lumitaw ang mga adventurer sa unang pagkakataon. Sinabi rin niya na ang pangalan ni Shiro ay naging medyo sikat kaagad, at alam niya na si Shiro ay isang mage, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niya itong kausapin kasama ng iba pang mga konsehal. Napagtanto ni Shiro na ang sukat ng oras ay tumutugma, habang sinimulan ni Shiro ang paglalaro sa oras na iyon lamang at noong inilunsad ang laro, doon nangyari ang pangalawang World Fraction. Nagsalita si Regan at sinabing nagsasaliksik siya tungkol sa HP at MP kamakailan, at nalaman niya na kung ang isang tao ay mamatay, ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa hangin, ngunit ang isang makapangyarihang mage ay maaaring gumamit ng resurrection magic, na nagbubuklod sa kaluluwa pabalik sa katawan, at muling mabubuhay ang manlalaro. Ang pangunahing problema ay ang manlalaro ay mawawalan ng isang tiyak na halaga ng mga puntos ng karanasan, o sa madaling salita, ang kanilang mga alaala. Nangangahulugan ito na sa tuwing ang isang manlalaro ay muling magkakatawang tao sa simbahan, nawawala ang ilan sa kanilang mga alaala nang hindi nalalaman ang tungkol dito. Kinaumagahan, tila nag-aalala si Shiro habang naglalakad siya sa tabi ni Akatsuki, at ipinaliwanag na walang nakakaalam tungkol sa memory loss mechanic kapag namatay sila, at para hindi lumikha ng kaguluhan, dapat muna nilang ilihim ito pansamantala. Sa kagubatan, nagising si Mino at tiningnan ang kanyang inventaryo, habang si Isuzo ay bumangon din at sinabing hindi siya makatulog kagabi bago siya maligo sa lawa. Nagising din si Toya at pasimpleng naglalakad sa kakahuyan para umihi. Habang naglalakad sa kagubatan, napansin ni Isuzo si Randall na nagsasanay sa kagubatan ng mag-isa, ngunit sa sandaling mapansin niya ito, nagsimula siyang kumilos na parang gumagala lang.
Inaanyayahan niya siyang mag-almusal, na nagpapakilig sa kanya, ngunit sinabi ni Isuzo sa kanya na hindi ito date, at pumayag siya bago naglakad pabalik. Pagbalik sa kampo, nagsimulang umulan, ngunit mayroon silang masarap na mainit na pagkain, na tila ikinatutuwa ng lahat, bukod kay Toya, na mukhang nag-aalala. Biglang bumangon si Randall at sinabi na dapat silang bumalik sa loob ng piitan, ngunit sinampal ni Mino ang kanyang sarili upang makakuha ng motibasyong magsalita at sinabing hindi pa sila handa na pumunta sa piitan. Lahat ay nakatingin kay Mino, habang sinasabi niya sa kanila na maghintay sila hanggang hapon. Pinatahimik siya ni Randall at sinabing dapat na lang siyang gumawa ng mga TikTok video, dahil narito ang mga lalaki para makakuha ng mas maraming level at karanasan sa lalong madaling panahon, ngunit pinaalala ni Mino kay Randall ang pagtakbo niya na parang talunan sa piitan tuwing inaatake sila. Tinanong ni Randall kung ano ang gusto niyang gawin, at sumagot si Mino na dapat muna silang gumawa ng mga TikTok video at magpahinga ng kaunti. Nagalit si Randall dito dahil sa tingin niya ay nag-aaksaya siya ng panahon, ngunit sinabi sa kanya ni Isuzo na hindi siya dapat magmadali dahil hindi pa talaga kaya na pumunta sa piitan. Sinabi sa kanila ni Mino na hindi siya makakagawa ng diskarte, dahil wala siyang alam tungkol sa kanila o sa kanilang mga kakayahan. Kailangan niyang malaman kung ang isang manlalaro ay komportableng maglaro mula sa likod para maging support, or kung mas gusto nilang sinusugod ang kalaban, kaya hinihiling niya ang lahat na magsabi sa kanya kung ano ang gusto nila. Nagsimula si Randall sa pagsasabing pinakagusto niyang gamitin ang kanyang fireball, dahil napakalakas nito at magagamit niya ito tuwing 10 segundo habang isinusulat ito ni Mino. Napaisip si Toya, at sinabi niya sa kanila na ang kanyang kakayahan sa panunuya ay nagudyok sa mga kaaway na salakayin siya, dahil sa tingin nila ay tinatawag sila ni Toya na mga weak, at nagmamadali silang salakayin siya. Ang problema ay bago pa umabot sa kanila ang kanyang panunuya, tinamaan sila ng fireball ni Randall, na dahilan kung bakit sa halip ay inaatake nila si Randall. Sinusulat ni Mino ang lahat ng ito, at ang kanilang mga kabiguan ay nagsimulang magkaroon ng higit na kahulugan, na nagpapasaya sa kanila, at sinimulan nilang ibunyag ang lahat ng kanilang mga kakayahan ng paisa-isa. Kinabukasan, muli silang pumasok sa piitan at nakita ang isang grupo ng mga kalansay na naglalakad sa unahan. Sila ay mas handa sa oras na ito at naghanda sa pakikipaglaban. Habang tumatakbo si Toya sa unahan at ginagamit ang kanyang kasanayan sa panunuya, na ginagawang hinahabol siya ng lahat ng mga kaaway, habang ang iba ay nananatiling nakatago. Hinarap ni Isuzo ang isa sa mga skeleton at biglang inatake ito ni Mino, ngunit si Mino ay natamba. Dumating si Randall sa tamang oras at hinaranggan ang arrow, at sa halip na gamitin ang kanyang fireball, ginamit niya ang kanyang magic sa kidlat at pinapatay ang kalansay. Samantala, hinarap ni Toya ang 4 na kaaway ng sabay-sabay, at nagsimulang makakuha ng mga pinsala at nababawasan ang HP. Sa kabutihang palad, si Sera ay nasa posisyon at pinagaling siya kaagad pabalik sa buong kalusugan, habang ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili. Nagbibigay ito sa kanya ng isang kalamangan, habang naaalala niya si Nao na sinabi sa kanya na maging matatag palagi. Muli siyang nanunuya at tinamaan ang 2 kaaway bago hinaranggan ang pag-atake, at sinabihan ang iba na maghanda para sa opensa. Pumwesto silang lahat habang patuloy na tinutuya ni Toya ang mga kalaban, at sinimula ni Isuzo na gamitin ang kanyang pag-atake, habang ginagamit ni Randall ang kanyang fireball upang sa wakas ay tamaan ang lahat ng mga kaaway bago sila palamigan, na nauwi sa ganap na pagsira sa kanila. Nanatili silang alerto at naglalakad malapit sa gilid ng pinto ng piitan, kung saan napagtanto nilang natapos na nila ang antas na ito at nagsimulang ipagdiwang ang kanilang pinaghirapang tagumpay. Kalaunan ng gabing iyon, abala si Shiro sa kastilyo na nagsusulat ng mga bagay-bagay at naghahanda ng mga papeles, habang nag-aalala rin sa katotohanang maaaring mawala sa kanila ang kanilang mga alaala kung mamatay sila. Habang nagtatrabaho, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mino na nagsabi sa kanya na natapos na nila ang quest sa piitan, at papasok sa huling pagkakataon bukas. Binati siya ni Shiro at tinanong ang mga detalye ng kanilang pakikipagsapalaran, na binanggit niya na naging maayos ang lahat dahil sa kanilang mga taktika. Kinabukasan, dumating ang sakuna sa dalampasigan habang si Suryo at ang kanyang partido ay tumakbo patungo dito, dahil sinabi ni Mori sa kanila na ang mga halimaw na isda ay umaatake sa dalampasigan. Dumating siya sa dalampasigan para makita ang napakadaming bilang ng mga halimaw na ito na tumatalon mula sa dagat, at dumaong sa dalampasigan na may mga armas.
Nagsimulang makipaglaban ang lahat habang sinabihan sila ni Mori na tumakas, ngunit inaatake din sila. Pinalibutan si Mori ng mga isda ngunit dumating si Suryo sa tamang oras at nakipaglaban sa kanila, bago sinabihan siyang tumakbo sa kagubatan habang nakikipaglaban siya sa mga halimaw. Tumakas si Mori habang si Suryo ay tumalon na nakikipaglaban sa kanila. Sinusubukan ng mga may karanasang manlalaro na patayin ang pinakamarami sa kanila hanggat maaari, ngunit napapalibutan din sila, habang sinusubukang bumili ng oras para maabot ng mga baguhang manlalaro ang ligtas na lugar. Samantala, kahit sila Nao at ang iba ay nakikipaglaban sa isang grupo ng mga goblins sa loob ng kagubatan, habang si Nanta ay lumilipad upang makakuha ng ideya kung ano ang nangyayari. Bumaba siya pabalik sa kampo at ipinaalam sa kanila na nakakita siya ng isang hukbo ng libu-libong goblins kasama ng mga troll, at iba pang malalaking halimaw na naglalakad sa kagubatan patungo sa kaharian ng silangan. Lahat sila ay sinubukang makipag-ugnayan kay Mori at sa iba pa ngunit hindi nila magawa, kaya ngayon ay nakipag-ugnayan kay Shiro at sinabi sa kanya ang mga detalye. Agad na nagpatawag si Shiro ng isang komperensya, at sinabi sa kanila na ngayon ay umaatake ang mga halimaw sa napakaraming bilang sa dagat at sa loob ng kagubatan. Ipinaalam niya sa kanila na ayon kay Nanta, nakita niya ang isang hukbo ng hindi bababa sa 10,000 goblins na nagmarcha sa unahan, ngunit maaaring mayroong higit pa rito. Nagtanong si Suji kung ano ang maaaring dahilan nito, at sumagot si Shiro na sa palagay niya ay nakoronahan na ang isang bagong Goblin King. Ipinaliwanag niya na mayroong isang Goblin Castle sa kalaliman ng kagubatan, at 2 beses sa isang taon ang isang bagong Goblin ay kinokoronahan doon, habang ang trabaho ng mga adventurer ay patayin ang mga Goblin bago makoronahan ang hari. Sa pagkakataong ito, abala ang mga adventurer sa pagpatay sa isa't isa, at sa pagtatangkang bumuo ng mga diktador, kaya naman walang nagmamalasakit na pigilan ang mga goblins. At dahil doon, tiyak na nakoronahan ang bagong hari ng goblins na pinag-iisa ang mga lahi ng halimaw upang lumikha ng isang malaking hukbo at salakayin ang sangkatauhan. Sinabi ng lalaking may salamin na sa palagay niya ay may sapat na mga adventurer ang akiba na maaari nilang asikasuhin ang problemang ito, ngunit sinabi sa kanya ni Shiro na ang problema ay ang mga lords dahil hindi sila sapat na malakas para harapin sila. Sumingit si Henrita sa usapan at sinabing ito na ang oras kung kailan dapat dumating ang mga bayani ng NPC, at iligtas ang mga lord na ito, ngunit sinabi ni Shiro na hindi nila alam kung umiiral sila sa mundong ito. Pagsapit ng gabi, ang grupo ni Mori at ang grupo ni Nao ay nauwi sa pagkakaisa, habang sinasabi niya kay Mori na huwag mag-alala. Dahil hahanap ng paraan si Shiro sa gulo na ito, pagkat apo ay nagpalit siya ng damit. Pagbalik niya, biglang sinimulan ni Nao na patayin ang apoy nang mapansin nila ang isang grupo ng mga sulo sa mga bundok, habang ang isang raiding division ng mga goblins ay tila papunta sa kanila. Kumuha sila ng mapa at nagmeeting sa paligid ng apo, habang sinasabi sa kanila ni Nanta na mukhang ligtas sila sa ngayon, dahil isa lamang itong mas maliit na raiding party na aatake sa kalapit na nayon, at kukuha ng maraming pagkain hanggat maaari. Sinabi ni Mino na ang nayon ay walang panlaban at madaling mawawasak ng mga goblins na ito, at kapwa sinusuportahan ni Natoya at Randall ang paniwala na dapat silang lumaban. Habang si Isuzo ay nagsasabi sa kanila na tumahimik dahil sila ang pinakamahina sa mga adventurer at hindi nila kayang talunin ang mga goblins na ito. Iniisip ni Mino ang kabutihang ipinakita ng mga taga-nayon at nakikiusap kay Nao na hayaan silang tumulong sa nayon. Samantala, tinipon ni Shiro ang lahat sa mesa, at ipinaalam na tinawagan niya si Suji na dinadala nito ang kanyang mga puwersa upang makipagkita kay Mori at Nao, upang makapagsagawa sila ng kanilang mga plano. Sinabi rin sa kanila ni Shiro na may alam siya tungkol sa kamatayan sa mundong ito at ipinaliwanag niya na, hindi katulad habang naglalaro sila, ngayon ay may kaakibat na parusa ang kamatayan dahil mawawala ang mga alaala nila sa tuwing sila ay mamamatay. Niyanig nito ang merchant leader na nagtanong kay Shiro ng higit pang mga detalye, tungkol sa kung anong uri ng mga alaala at kung gaano karaming alaala ang mawawala, ngunit si Shiro ay walang ideya tungkol dito. Biglang nagsalita ang lalaking may salamin, at sinabing 2 beses na siyang namatay habang nakikipaglaban sa mga demonyo noong mga unang araw siyang dinala rito. Nawalan din siya ng ilang alaala ngunit akala niya ay nagkataon lang. Naging interesado si Shiro at nagtanong kung anong uri ng mga alaala ang nawala sa kanya, at sinagot niya na pareho sa mga pagkakataong nawala ang ilang mga alaala mula sa tunay na mundo.
Samantala, tinanggihan ni Mori si Toya at ang kanyang partido na ipagtanggol ang nayon dahil ito ay masyadong mapanganib, at sinabihan silang maghintay habang nagpapasya si Shiro sa pinakamahusay na paraan na gagawin. Sinabi ni Randall na hindi niya aantayin ang desisyon ni Shiro at pupunta siya sa nayon, ngunit sinabi sa kanya ni Isuzo na mamamatay lang siya doon dahil wala pa siyang sapat na lakas. Nagtapos si Mino sa pagsasalita at hiniling kay Mori na hayaan sila at ilikas ang mga taga-nayon, at sa huli ay pumayag si Mori sa kahilingang ito. Naglalakad sila sa kagubatan patungo sa nayon, habang sinasabi sa kanila ni Mino na nagsinungaling siya at ipagtatanggol niya ang nayon sa halip na ilikas lamang ang mga taga-nayon, at bigla silang nakakita ng kumpol ng usok na nagmumula sa direksyon ng nayon. Pumasok sila sa nayon at nakita nilang ganap itong nasunog at nawasak. Habang naghahanap ng mga survivors, napansin ni Toya ang isang pares ng mga goblins na naglalaro ng manika, na ikinagalit niya dahil hindi nilalaro ng mga lalaki ang mga manika. Kaya sinugod niya ang mga ito ng mag-isa at nagsimulang makipag-away, habang si Randall ay tumatakbo sa likod at tinutulungan siya gamit ang mahika na pinatay ang goblin, habang si Toya ay nakikipaglaban sa isa pa. Pagkatapos nito, nagsimulang makipagtalo si Randall kay Isuzo na kailangan nilang protektahan ang natitira, habang inililibing ni Toya ang manika upang walang makakita. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating din si Nao at ang iba pa, at sinabi sa kanila ni Mino na may plano siya at gusto niyang marinig ito ng lahat. Sinabi niya na hindi nila kayang ipagtanggol ang lahat ng mga nayon ng ganito, kaya dapat nilang baguhin ang kanilang diskarte at sa halip ay atakihin ang mga goblins. Ginagamit ni Mino ang kanyang mahika para makita ang kalaban, habang nakikipag-ugnayan si Nao sa iba at ipinaalam sa kanila na nagpasya silang magkusa, at sa halip ay aatakihin ang mga goblins dahil hindi nila kayang protektahan ang kanilang mga likod dahil wala silang pagsasanay, kaya ang paggawa nito ay magiging madali. Dagdag pa niya, naruroon naman sila ni Nante para protektahan sila kung kinakailangan. Tumingin si Mino sa kanyang telescope, at nalaman na si Toya ay nagtuyon ng isang grupo ng mga goblins at ngayon ay tumatakbo patungo sa kanila. Kaya't ang lahat ay pumwesto, at sa sandaling lumabas sila mula sa mga palumpong, niyumit ni Sera ang kanyang root spell upang igapos sila habang si Randall ay gumagawa ng isang nagyayelong espada para kay Toya, na ginamit nito para talunin ang goblins. Habang ang dalawa pang goblins ay tumatakbo sa kanila mula sa likuran, ginagamit ni Randall ang kanyang fire magic para pahinain sila at pagkatapos si Isuzo ay gagamit ng napakalaking pag-atake upang sirain sila ng sabay-sabay. Bumalik sa palasyo, kinausap ni Shiro sina Taka at Krusty ang lalaking may salamin, at sinabi sa kanila na malamang na kailangan nilang makilahok sa digmaang ito, dahil gusto ng Lord ng Silangan na pumunta ang mga adventurer at lumaban sa mga goblins, dahil sila ay karaniwang immortal. Bago sila makapagpasya ng anuman, sila ay tinawag para sa isang pulong ng hari at ng mga lords, kaya't sila ay tumungo sa hall ng pagpupulong. Samantala, si Mino at ang iba ay nakaupo sa paligid ng isang campfire, pinag-uusapan ang kanilang diskarte, habang nililinis ni Randall ang mga magic gauntlets na natagpuan nila kamakailan, na magagamit lamang ng isang salamangkero, kaya nagpa siya ang partido na ibigay ito sa kanya. Bumangon muli si Mino at sinabihan silang magsimulang gumalaw, dahil marami pa silang mga goblins na papatayin, at muli silang nagpatuloy sa loob ng gubat. Bumalik sa pagpupulong, ang mga lords ay nagsasalita ng parehong lumang diplomatikong mga bagay ng paulit-ulit. Kaya pinutol ni Shiro ang usapan at nagtanong tungkol sa katayuan ng mga maalamat na bayani. Sinabi ng isa sa mga lord na ayaw nilang abalahin sila para sa isang maliit na digmaan, kaya dapat harapin ito ng mga adventurer at ng Akiba. Isa pang lord ang nagsalita at sinabing alam nilang ang Akiba ay may malaking hukbo, ngunit itinutuwid siya ni Shiro na wala silang malaking hukbo na handang lumaban, dahil lahat sila ay mga adventurer at malayang gawin ang anumang gusto nila. Tumayo ang isa sa mga lords bago sila sinigawan dahil sa pagiging duwag nila, dahil napakalakas nila ngunit hindi pa rin handang makipaglaban sa mga goblins. At kahit mamatay sila, hindi yun mahalaga, dahil maaari silang muling mabuhay. Ikinagalit ito ni Taka, na sumuntok sa mesa, binasag ito, at sumisigaw sa lord na tumahimik, dahil hindi niya sila mga alagang hayop, at hindi sila nagtatrabaho para sa kabilang nayon, kaya hindi sila obligadong tulungan sila. Tumahimik ang lahat ng lords, ngunit nagsalita ang isang kalbong lalaki, na nagsasabi na napakalakas nila, kaya dapat madali para sa kanila na talunin ang mga goblins.
Ngunit sinabihan sila ni Taka na itulak ito, dahil ang mga adventurer mula sa Akiba ay hindi kailanman magtitiwala o tutulungan ng isil sa ganitong paraan. Bago sila makapag-usap pa, ang prinsesa mismo ay dumating sa loob ng silid at nagpasya na gusto niyang ipakita kung gaano siya ka-powerful na babae. Tumingin siya sa lalaking may salamin at sinabi sa kanya na gusto niyang dalhin siya nito sa Akiba, habang iniisip ng lahat ng lords kung may bagong nakasale na mga damit doon. Ipinaliwanag ng prinsesa na ang mga adventurer ay malayang tao, kaya gusto niyang pumunta doon at ipakita sa kanila ang kanyang paggalang, bago hilingin sa kanila na magboluntaryo para sa laban na ito laban sa goblins. Ibinunyag din niya na ang mga maalamat na bayani ay nawala at hindi sasali sa laban, na ikinagalit ng mga lords dahil inilihim nila ito. Ngunit ipinalakpak ng hari ang kanyang mga kamay, at tumahimik ang lahat. Ipinagpatuloy ng prinsesa na sinubukan nilang lahat na gamitin ang mga adventurer bilang mga kagamitan, ngunit siya mismo ang pupunta at ipapakita sa kanila ang paggalang, at kahit na 10 hanggang 15 lamang na adventurer ang sumang-ayon na lumaban, ito ay malaking tulong. Matapos ang kanyang talumpati, siya ay tuluyang nawalan ng malay mula sa lahat ng pagod at nakatulog. Bumalik sa kagubatan, si Mino at ang iba ay naglalakad sa kagubatan at natakot sa mga ibon sa gabi, sa kadahilanan na sila ay naka-alert mode. Nagtawanan silang lahat tungkol dito bago sumulong sa nag-iisang layunin na talunin ang mga goblins. Samantala, dinala ni Krusty ang prinsesa gamit ang isang griffin, na sinundan ni Shiro kasama si Akatsuki, habang pabalik sila sa Akiba. Sa wakas ay nakarating silang lahat sa Akiba, at ang prinsesa ay ganap na natulala na hindi maisip na ang isang lungsod na tulad nito ay maaaring umiral. May mga food stalls sa buong kalsada, ang mga tao ay kumakain at nagsasaya, habang ang ilang mga lugar ay nagsasayaw at ang mga idolo ay kumakanta, habang ang lahat ay nag-e-enjoy sa gabi at mag-party hanggat gusto nila. Sinabi ni Krusty sa prinsesa na dadalhin siya ni Shiro sa lungsod, habang siya mismo ay nagpapatuloy na makipagkita sa kanyang mga miyembro ng guild upang ipaalam sa kanila ang bagong impormasyon na kanilang nakalap. Dinala ni Shiro ang prinsesa sa isang warehouse kung saan nakapagtagpo nila si Shin na sinabihan ni Shiro na handang tanggapin ang prinsesa. Mukhang sobrang humanga siya, habang dinadala siya ni Shiro patungo sa silid ng mga damit para makapili sila ng angkop na damit para sa kanya na hindi magpapaiba sa kanyang hitsura, at nagbibigay sa kanya ng hitsura ng isang aktwal na mandirigma. Samantala, ang ilang mga bata ay pumasok sa silid, masaya silang makakita ng isang aktwal na prinsesa at binigyan pa siya ng burger, na kinakain niya. Nagulat siya sa lasa ng pagkain na ito, dahil hindi pa siya nakakatikim ng ganitong pagkain ngunit sa huli ay nahuhulog ang ilang sauce sa kanyang damit. Sa kabutihang palad, may mga ekstrang damit na nakalaan at ibinigay sa kanya ang mga bagong damit na pinili niya para sa kanya. Sinabihan ni Shiro si Akatsuki na mas lalo pang pagandahin ang prinsesa. Habang ginagawa iyon, tila hindi komportable ang prinsesa, dahil iniisip niya na ang mga damit ay dapat na isuot ng mga babae na kabilang sa kalye at hindi ang prinsesa. Ngunit sinabi sa kanya ni Akatsuki na itikom ang kanyang bibig, habang isinuot ang damit sa tamang oras para makita ni Shiro at Shin. Pagkatapos nito, kinokolekta ni Shiro ang lahat ng tao sa isang lugar at umakyat sa entablado bago buksan ang mga ilaw. Mabilis niyang binati ang mga ito bago sinabing inipon sila dito para bumuo ng desisyon na maaaring makaapekto sa kanilang kinabukasan. Ipinaalam niya sa kanila na humigit kumulang 20,000 goblins ang nagsama-sama, at lumilipat patungo sa anumang lungsod o nayon na makikita nila at ganap na sinisira ito. Sinabi niya sa kanila na ang mga goblins ay lumilipat patungo sa Eastall na mawawalan ng humigit kumulang 70% ng kanilang mga puwersa kung hahayaang harapin ang banta. Ang mga adventurer ay agad na nagsimulang tumingin sa mapa, at pag-usapan ang mga diskarte para sa pagtatanggol sa kanilang lungsod, at pagkalkula kung gaano karaming mga resources ang kakailanganin nila para sa isang malaking hakbang ng pagsalakay. Ito ay lubos na ikinagulat ng prinsesa, dahil napagtanto niya na ang mga taong ito ay hindi mahihinang sundalo na walang alam maliban sa pagsunod sa mga utos. Sila ay mga malayang tao na bawat isa ay may sinanay na utak para harapin ang mga sitwasyong ito, at halos lahat ng mga manlalaro dito ay may tactical mind ng isang general na nakaupo sa kanyang council. Habang nagpapatuloy si Shiro sa pagsasalita, ipinaalam niya sa kanila na dapat maging ligtas ang Akiba, at kapag dumating ang mga goblins sa lugar na ito, madali nilang ganap na sirain ang mga ito,
at kung isasaalang-alang ito, wala silang tunay na dahilan para iligtas o tumulong sa Eastel. Ipinaliwanag niya na wala silang mapapala sa pagliligtas sa Eastel bago ibigay ang mikropono sa prinsesa upang ihatid ang kanyang kahilingan. Agad na inilagay ang mga ilaw sa prinsesa, habang umuusad ito at tila natatakot magsalita ng kahit ano sa harap ng napakaraming tao. Ngunit sinabi sa kanya ni Krusty na ang mga taong ito ay hindi pa nakakakita ng isang prinsesa sa totoong buhay, kaya ang isang prinsesa ay makukuha ng kanilang buong atensyon. Huminga ng malalim ang prinsesa at sumulong, bago nagpakilala at ipinaalam sa kanila na ang kanilang kaharian ay magugunaw kapag hindi nabigyan ng tulong, dahil nawala na ang mga maalamat na bayani, at sa ngayon, walang sino man sa paligid ang makapagtatanggol sa kanila mula sa problemang ito. Sinabi niya sa kanila na babayaran sila ng Eastel ng gold, ngunit ang kanilang lungsod ay 100 beses na mas mayaman kaysa sa Eastel. Kaya ipinangako niya na bibigyan sila ng mas marami pang ginto, at ipapakita niya sa kanila ang kanyang TikTok videos kung handa silang ipaglaban ang kanilang kaharian. Kaagad na sinimulan ng mga mandirigma ang paghampas ng kanilang mga armas sa lupa, na parang mga barbarian at nagsimulang sumigaw na gusto nilang ipaglaban siya at gustong makita ang kanyang TikTok videos na lubos na ikinagulat ng prinsesa, dahil hindi niya inaasahan na ganito ang reaksyon ng mga adventurer. Sinabi agad ng lalaking may salamin sa kanila na siya ang mamumuno sa kanilang hukbo, at ang sino mang hindi makapatay ng hindi bababa sa 5 goblins ay hindi makakatanggap ng anumang gantimpala, habang sinabi ni Shiro na siya ang magiging strategist at sasabihin sa kanila ang tungkol sa plano sa ilang sandali, at lahat sila ay naghiwa-hiwalay sa lugar. Kinaumagahan, lahat sila ay naghanda para sa labanan, at lumalabas na nakatipon sila ng humigit kumulang 1,200 katao sa kabuuan sa ngayon, dahil hindi na sila pwedeng kumuha ng mas maraming tao sa ngayon. Binigyan ni Shiro ang lalaking may salamin ng barko na may maliit na puwersa na humigit kumulang 100 katao upang pumunta sa Eastel, habang kinukuha niya ang natitirang puwersa gamit ang mga kabayo at karwahe, at ipinapalam kay Taka na gagawa sila ng isang punong tanggapan sa isang kagubatan kung saan kaunti lang ang mga halimaw. Sumang-ayon si Taka at sinabi sa kanya na babantayan niya ang mga nobles bago putulin ang tawag. Di nagtagal, ipinaalam sa kanya ni Henrietta na ang hari mismo ang gustong makipag-usap sa kanila, kaya pumasok sila sa isang silid kasama ang hari ng mag-isa. Sinasabi ng hari na hindi nasisiyahan ang mga lords na pinahintulutan ng prinsesa na umalis sa palasyo, lalo na at hindi pa siya naliligo, at naniniwala na ang maharlikang pamilya ay nasa ilalim ng kontrol ng mga adventurer. Pinag-isipan nito ni Taka at tinanong ang hari kung ano ang gusto niyang gawin, at sumagot ang hari na gusto niyang pumirma sila ng isang non-aggression treaty para walang sino man sa kanila ang makaatake sa isa, habang gumagawa din ng isang trading pact para sila ay madagdagan sa kalakalan sa pagitan nila, na makakatulong sa relasyon pati na rin sa ekonomiya. Ngumiti si Taka at sumang-ayon sa deal at sinabi na gagawin niya ito agad. Samantala, ang nerd ay nag-uutos sa barko malapit sa daungan ng Eastel kung saan naghihintay ang mga tao sa kanilang pagdating. Ang prinsesa ay tila nag-aalala sa buong sitwasyon, lalo na dahil siya ay mukhang di pa naliligo, ngunit ang lalaking may salamin ay nagsasabi sa kanya na dapat silang mag-relax at maligo. Ngunit bago makasagot ang prinsesa, ang lalaking may salamain ay tinawag ng kanyang bise-kapitan, na nagsabi sa kanya na dapat niyang ibunyag ang pagbuo ng labanan sa pakikipagsapalaran pabalik sa bayan. Ngayon ang natitirang mga adventurer, kabilang ang mga baguhan, ay matagumpay na naipagtanggol ang mga kalapit na bayan mula sa unang alon ng mga goblins at tila napakasaya nila tungkol dito. Habang si Mari ay humihingi ng paumanhin sa hindi paniniwala sa kanilang lakas mula pa noong una, at sinabi sa kanila na ang kanilang trabaho ay hindi pa tapos, at kailangan nilang ipagtanggol ang marami pang mga lungsod bago matapos ang buong bagay na ito. Pagbabalik sa barko, sa wakas ay kinausap ni Krusty ang mga adventurer at ipinaalam sa kanila na hahatiin sila sa 4 na grupo para makakilos sila ng mas mabilis at mas epektibo. Ipinaalam ng bise-kapitan sa prinsesa na si Krusty ay isa sa kakaunting tao sa kanila na talagang namumuno sa isang malaking hukbo, kaya siya ang pinakaangkop para sa posisyong ito. Sinabi rin niya sa kanya na si Krusty ay binibigyan ng 12 na gwardya para sa kanyang proteksyon. Sinisigawan ni Krusty ang mga adventurer na maghanda para sa labanan, at sinabihan silang lipulin ang bawat halimaw na makaharap nila.
Sa pagsapit ng gabi, lahat sila ay nagtitipon sa battlegrounds, habang ang vice-kapitan ay nagbibigay ng magic potion sa prinsesa, na nakikita ang malaking puwersa ng mga goblins na nagmamarcha patungo sa kanila ng buong puwersa. Ang mga mage ay nagpakawalan ng napakalaking mahiwagang pag-atake na sumisira sa malaking bahagi ng goblins na nagbibigay kay Krusty at sa kanyang mga kawal ng opening upang makapasok sa labanan. Nagmamadali sila patungo sa mga puwersa ng goblin, at si Krusty ay tumalon gamit ang kanyang higanteng axe at sinimulang sirain ang mga goblin sa isang pag-atake, habang nakakakuha ng suporta mula sa mga salamangkero. Pagkatapos ay ginamit ni Krusty ang kanyang espesyal na pag-atake upang sirain ang isang malaking bahagi ng mga goblins na ikinagulat ng prinsesa, na hindi alam na si Krusty the Nerd Boy ay napakalakas. Biglang lumitaw ang dalawang higanteng rock monster malapit kay Krusty, ngunit hindi siya natinag at inutusan lang ang mga mages na ayotake ang kanilang magic sa kanila, habang tumatakbo siya patungo sa isa sa kanila at tumalon patungo sa mga balikat nito, bago naghatid ng isang napakalaking hiwa, na tuluyang winasak ito, habang pinagmamasdan ng prinsesa ang mabangis na ngisi sa kanyang mukha. Bumalik sa punong tanggapan, nag-set up si Shiro ng isang call center kung saan siya gumagawa ng kanyang mga diskarte upang ang komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang unit at ng punong tanggapan ay walang aberya. Iniisip ni Shin na malapit nang matapos ang labanan, ngunit sinabi sa kanya ni Shiro na may problema. Kapag natalo ang mga goblins, tatakbo sila sa iba't ibang direksyon, ibig sabihin, sasalakayin nila ang anumang mga baryong madadatnan nila. Upang maiwasan iyon, ginamit ni Shiro ang kanyang diskarte upang palibutan ang mga goblins at pagkatapos ay alisin ang kanilang mga puwersa. Ngunit ang problema ay ang mga bayan sa baybayin, kung saan kakaunti lamang ang mga tropa ang naruroon, kasama si Mori at ang mga baguhan. Kung masasakop ng mga halimaw ng isda ang bayang iyon, maaari nilang masira ang formation at lumikha ng mga problema. Nagtanong si Akatsuki kung bakit siya mismo ay hindi pupunta sa labanan, ngunit si Shiro ay tumugon na hanggat ang lahat ng mga puwersa ay hindi pa na-deploy, hindi siya maaaring umalis sa punong tanggapan. Bumalik sa bayan sa baybayin, ang mga baguhan ay tila medyo nag-aalala at kinakabahan tungkol sa labanang ito, habang si Mori ay tumitingin sa kanyang telescope at napansin ang isang malaking bilang ng mga halimaw na lumalabas sa dagat. Lamingga-lingga siya sa paligid para makita si Nao na nag-thumbs up sa kanya, para utusan ang mga baguhang mandirigma upang matapos nilang lahat ang mga halimaw na ito bago sila makarating sa bayan. Nakuha ni Shiro ang balitang ito na mayroon lamang 60 adventurer sa bayan laban sa 1,000 kaaway, kaya mabilis siyang nagpadala ng mga reinforcement. Samantala, ang labanan ay nagsisimula, at sa una, ang mga baguhan ay tila nalulula sa dami ng mga kaaway. Gusto silang tulungan ni Nao, ngunit pinigilan siya ni Nanta at sinabihan siyang bawiin muna ang kanyang lakas at mana bago muling makipaglaban. Napansin ni Nao na si Toya ay sumabak sa labanan ng walang anumang takot at tinatalo ang maraming kaaway ng sabay-sabay, habang si Sera ay nagbibigay ng suporta, at kasama ang pagtawag sa isang nilalang upang tulungan siyang alisin ang mga kaaway ng mahusay at madali. Maging sina Isuzo at Randall ay mukhang mahusay na nakikipaglaban. Habang tumatalon si Randall sa gitna at gumagamit ng fire spell para buwagin ang mga kalaban sa paligid, habang nangyayari ang lahat ng ito, binabantayan ni Mino ang katayuan ng bawat miyembro ng partido at gumagawa din ng mga estratehiya. Ito ay nagpapaalala sa kanila ng estilo na ginamit ni Shiro, na nakatulong sa kanya na mahulaan kung ano ang mangyayari pagkalipas ng 30 segundo. At kahit hindi pa kaya ni Mino, sinusubukan pa rin niyang gayahin ito ng malapitan. Matapos talunin ang mga kalapit na halimaw, sinabi ni Mino kay Nao na sasalakayin nila ang mga goblins ngayon, at kahit na sinusubukan ni Nao na pigilan sila, umalis sila kaagad. Nakarating sila malapit sa isang field kung saan nakita nila ang ilang goblins na kumakain, kaya sinabihan ni Mino si Randall na guluhin sila. Kaya't ginagamit niya ang kanyang mahika ng kidlat na pumukaw sa kanilang lahat, at nagsimula silang tumakbo patungo sa kanila, habang ginagamit ni Isuzo ang kanyang magic para pabagalin sila. Sa wakas, tumalon si Toya at sinimulan silang hiwain, habang ang iba ay gumagamit ng kanilang mahika para buwagin sila. Kahit na pagkatapos patayin ang napakaraming mga kaaway, nakarinig sila ng napakalakas na tunog mula sa dalampasigan, kaya tumakbo sila pabalik ng sabay-sabay. Pinapagaling ni Mori ang sugat habang tinawagan siya ni Shiro, at sinabi sa kanya na dadating ang reinforcement sa loob ng 1 oras at kailangan nilang manatiling buhay hanggang dumating sila.
Ipinadala ni Mari ang impormasyon sa mga manlalaban na kahit papaano ay nakikipagsabayan sa mga halimaw, ngunit ang mga baguhan ay nagsisimula ng mapagod, at ang mana ni Randall ay lalong bumaba dahil sa patuloy na paggamit ng spell. Biglang, habang nagsisimulang umulan, isang lobo ang lumitaw mula sa bangin, at hindi lamang iyon, ngunit isang maliit na grupo ng mga goblins na may ilan pang mga lobo ay humarang din sa kanilang daan. Lahat sila ay nakikibahagi sa labanan, ngunit kahit papaano ay kayang harapin ang mga goblins ng magkasama, ngunit ang mga lobo ay nagsimulang tumakbo sa kanila. Ginapos ni Sera ang isa sa mga lobo, ngunit ang isa ay nakaiwas at sinubukang atakihin si Toya. Ngunit ginagamit ni Mino ang kanyang mahika upang ipagtanggol siya. Sinabi niya kay Sera na tumuon sa pag-trap sa lobo habang ang iba ay umaatake sa dalawang goblins sa harapan nila, at magkasama, nagagawa nilang tapusin ang mga ito. Biglang napansin ni Mino na lumiliit ang HP ni Toya at nalaman niyang inaatake siya, at kahit papaano ay nakagawa siya ng kalasag sa kanyang harapan, habang sina Isuzo at Randall ay tumakbo sa nakaugat na lobo, ngunit nakatakas ito at tumakbo lampas sa kanila upang salakayin si Toya. Sinubukan ni Sera na pagalingin siya, ngunit patuloy siyang natatamaan at malapit ng mamatay pagkatapos na mapaligiran ng lubusan, habang si Mino naman ay nanlamig at natulala, natakot na mamamatay si Toya. Si Randall ay biglang naging bida ng labanan at tumakbo sa lobo, at tumalon dito ng walang armas at sinimulan silang gambolain, habang ang lobo ay hinahampas siya sa isang pader. Si Toya ay inatake din ng isang goblin ngunit naharangan ang pag-atake, habang ang mga lobo ay tumakbo kasama si Randall at lalamunan na sana siya, ngunit sinuntok ni Randall ang loob ng bibig nito at gumamit ng fire blast upang tapusin sila. Agad na sumugod si Mino at ang iba pa sa kanya, at natagpuan na nakahandusay sa lupa, habang si Sera naman ay mabilis na sinubukang gumamit ng revival spell, ngunit hindi ito umubra. Gumagamit si Mino ng makapangyarihang revival spell, ngunit hindi rin iyon gumagana. Si Isuzo ay bumagsak sa kanyang mga paa at sinabi sa kanila ang totoo, habang unti-unti nilang napagtanto na si Randall ay hindi kailanman isang adventurer ngunit isang normal na NPC lamang na talagang gustong maging isang adventurer, at iyon ang dahilan kung bakit inilihim ito ni Isuzo. Napagtanto ni Toya na ang ibig sabihin nito ay hindi na siya muling mabubuhay, anuman ang mangyari, at habang umiiyak si Isuzo, nagpa siya si Sera na gamitin ang kanyang healing spell sa halip, ngunit mukhang hindi ito sapat na makapangyarihan. Agad na tinawagan ni Mino si Shiro at humingi ng tulong. Agad na tumakbo palabas si Shiro kasama si Akatsuki at sumakay sa isang griffin, bago nagmamadaling pumunta sa kanilang lokasyon. Tinawagan niya sila at sinabihan na patuloy na gumamit ng revival spells kay Randall, at gumamit ng anumang healing spells na mayroon sila, habang ipinapaliwanag niya kay Akatsuki na kahit na zero ang mana ni Randall, na-save ng kaunti ang kanyang HP sa pamamagitan ng agarang magic ng resurrection, at kung tama ang kanyang teorya, may paraan para buhayin si Randall. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Mari, habang sinasabi niya sa kanya na dumating na ang mga reinforcements at nagsimula na ang labanan sa dagat, at dapat ay maayos na sila ngayon. Pagkatapos ay agad na sumugod si Shiro sa abot ng kanyang makakaya bago bumaba at sinabihan si Akatsuki na tumulong sa dalampasigan. Tumakbo siya sa bayan at nakita si Randall na walang malay sa lupa, habang ginagamit ng party ang kanilang mga healing spells sa kanya. Sinabihan sila ni Shiro na idagdag siya sa party at pagkatapos ay gumamit ng bagong magic skill at i-channel ang mana ng lahat kay Randall na nagre-resulta sa kanyang utak na muling mabuhay, ngunit siya ay nasa coma state ngayon. Kaya't sinabi ni Shiro sa kanilang lahat na gamitin ang lahat ng kanilang kakayahan sa pagpapagaling, at pagkatapos, idinilat ni Randall ang kanyang mga mata habang umiiyak ang lahat sa paligid niya. Agad na kumuha ng kontrata si Shiro at sinabi kay Randall na nag-aalok siya sa kanya ng posisyon sa kanyang guild na nangangahulugang magiging adventurer siya ayon sa mga tuntunin ng kontrata. Nangangahulugan ito na hindi na siya magiging isang NPC, dahil napagtanto ni Shiro na sapat na ang kapangyarihan niya upang lumikha ng mga dokumentong tulad nito, na maaaring lampasan ang mga batas ng larong ito. Nagawa ni Randall na pirmahan ang kanyang pangalan sa ibaba ng kontrata, at isang dilaw na liwanag ang nagsimulang lumabas mula sa kanya habang siya ay lumulutang sa kalangitan, at sinabi ni Shiro na siya ay muling magkakatawang tao sa simbahan. Bumalik sa larangan ng digmaan, isang malaking hukbo ng mga lobo at isang goblin ang lumapit sa army, at sinalubong sila ni Krusty sa lambak kasama ang kanyang mga puwersa.
Ang mga goblins ay walang kalaban-laban sa kanyang mga puwersa dahil ganap nilang winasak ang halimaw na ng paisa-isa gamit ang mga arrow at isang nagninangas na ibon, na nagpapasabog sa kanila. Ang ilan sa kanila ay nakaligtas, ngunit si Krusty ay mas masaya na harapin sila at gumamit ng isang pag-atake para tapusing ang goblin. Sa pamamagitan nito, nagtatapos ang unang labanan, kapwa sa dalampasigan at sa mainland, na nagbibigay ng oras sa ating mga bayani upang makapagpahinga. Isang buwan na ang nakakaraan mula noong labanan, at habang si Shiro ay nananatiling nakakulong sa kanyang silid, ang iba ay nag-e-enjoy sa isang bonggang party na ginawa ng hari. Si Shiro ay walang interes sa mga pagdiriwang na ito, dahil alam niya na ang labanan laban sa mga goblins ay hindi pa natatapos, at ang Goblin King ay nasa paligid pa rin at nagtatago, sinusubukang ibalik ang kanyang lakas. Sa wakas ay lumabas siya upang makalanghap ng sariwang hangin at napansin ng isang babaeng nagkukwento sa mga bata, na nagpapaalala sa kanya kay Regan, ang nakakatakot na mage. Kaya pumunta siya sa kanyang library kung saan tila alam niya ang tungkol sa magic na kanyang nilikha, at ginamit upang muling buhayin ang isang NPC at gawin siyang isang adventurer. Ayon sa kanya, ito ay isang world-class na magic dahil maaari nitong baguhin ang paraan ng paggana ng kanilang mundo. Ngunit sinabi rin sa kanya ni Regan na kamakailan lamang ay nakakita siya ng isang katulad na magic beam sa kabilang panig ng kontinente, ngunit hindi niya alam kung sino ang may kapangyarihan upang likhain ito. Medyo natakot si Shiro dito, habang binabalaan din siya ni Regan na hindi lang ang Goblin King ang problema. Dahil may mga bulong-bulungan na may mga halimaw na malapit nang lumitaw sa kabilang panig ng mundong ito. Nagpasalamat si Shiro sa kanya para sa impormasyon at bumalik sa party kung saan sa wakas ay nagsasayaw na ang lahat. Kaya't kahit siya ay nagpasya na makisali at sumayaw kasama ni Akatsuki, na natutuwa dito. Sa susunod na linggo, bumalik silang lahat sa Akiba, kabilang ang prinsesa na nagpasyang manatili sa Akiba bilang ambassador para sa Eastle. Inilabas din ni Shiro ang mga tsismis na nawawalan ng alaala ang mga tao kapag sila ay mamatay, at sa ganitong paraan, walang gulat o kaguluhan ang malilikha. Ngunit nagre-resulta ito sa hindi gaanong pagtitiwala sa mga adventurer kay Shiro. Lumipas ang ilang buwan, at sa wakas nagpa siya ang bayan ng Akiba na magsagawa ng una nitong festival, upang pagandahin ang mga bagay-bagay at magkaroon ng kaunting buhay pabalik sa lungsod. Ang pagdiriwang ay nagsisimula ng buo, at ang lahat ay tila nasiyahan dito. Habang si Shiro, gaya ng dati, ay ikinulong ang sarili sa kanyang silid at sinusubukang iwasan ang festival hanggat maaari, habang ginugugol ang kanyang oras sa pakikipag-usap kay Akatsuki tungkol sa kanilang buhay at kanilang mga layunin. Sa pamamagitan nito, sila ay lumalapit at nagsimulang magkaroon ng damdamin para sa isa't isa, habang si Mino, na umiibig din kay Shiro, ay nasaksihan ang pag-unlad na ito at nagsimulang malungkot tungkol dito. Ang susunod na araw ng pagdiriwang ay magsisimula gaya ng inaasahan, habang si Mino ay inaalis ang kanyang damdamin, at si Akatsuki ay naghahanap ng mga paraan upang maging malapit kay Shiro sa lahat ng oras. Habang naglalakad sa paligid ng mga stall kasama si Akatsuki, napansin ni Shiro na nagiging magulo ang lugar habang nagiging agresibo ang mga NPC sa mga adventurer, at sinubukan pa nga ng isa sa kanila na suntukin si Shiro, ngunit hineranggan niya ang suntok gamit ang isang daliri, at ang NPC ay umalis na lang. Samantala, para ay distract ang sarili kay Shiro, tinulungan ni Mino si Shin sa kanyang mga papeles dahil maraming bagong tao ang pumupunta sa Akiba kamakailan para sa trabaho. At napapansin na maraming malalaking depekto sa mga papeles na mukhang sinadya at planado. Agad na nag-alala si Shiro tungkol dito at ipinadala si Akatsuki upang alamin ang tungkol sa kasalukuyang estado ng seguridad, dahil iniisip niya na inaatake ang Akiba. Mabilis na tumakbo si Shiro pabalik sa silid ng konseho kung saan, kasama si Henrita, sinimulan niyang alamin ang dahilan sa likod ng kakaibang serye ng mga problemang nararanasan nila. Nagkaroon ng mga isyu kung saan may iniutos ang mga tao ngunit iba ang natatanggap. Ang kanilang mga bagahe ay nawawala, at hindi sila makakakuha ng mga refund, gaano man ito katagal. Samantala, ang prinsesa ay nag-oorganisa ng isang maliit na kapistahan para kay Lord Maui, isang maharlika sa ibang lugar na pupunta sa Akiba upang lumikha ng isang kasunduan sa Eastle at sa konseho. Ngunit ang prinsesa ay labis na nag-aalala dahil siya ay kilala na napaka-unpredictable at walang galang. Bumalik sa konseho, nakuha ni Shiro ang ulat na dumating si Lord Maui sa lungsod, na napapalibutan ng isang grupo ng mga bodyguard.
Naniniwala siya na maaaring ang Lord ito ang nasa likod ng serye ng mga problemang ito, dahil sinisikap niyang pasukin ng mga tao ang konseho dahil sa pagiging walang kakayahan. Ayon sa kanya, nais ng Lord na sirain ang relasyon ng Isil at Akiba, upang makagawa sila ng ilang mga kasunduan na higit na makikinabang sa kanya. Tinanong ni Henrietta kung dapat nilang isara ang pagdiriwang, ngunit pinayuhan siya ni Shiro na huwag isara, dahil gusto ng Lord na mangyari iyon upang masabi niyang ang konseho ay ganap na walang silbi. Kaagad siyang nakipag-ugnayan kay Nao, na nagsasaya sa mga lansangan at sinabihan siyang bantayan ang paligid at tiyaking walang mga bagong salungatan ang magaganap. Bumalik sa workshop ni Shin, ang dami ng papeles ay nakakapagod, ngunit si Mino ang nag-take over at nagsimulang harapin ang problemang ito sa supersonic na bilis, pag-aayos ng mga reklamo at pagharap sa patuloy na tumataas na tumpok ng mga dokumento na kailangan niyang ayusin. Samantala, sinusubukan ni Toya na kontrolin ang sitwasyon sa booth ng customer care pero walang magawa dahil sa dami ng linya ng mga taong gustong malutas ang kanilang mga problema. Bumalik sa konseho, binibigyang diin ni Shiro ang mapa at ang mga lugar kung saan nililaka ang mga problemang ito, dahil wala siyang mahanap na pattern sa likod ng mga problemang ito. Kahit na ipaalam sa kanya ni Henrietta ang isang sirang karwahe na nakaharang sa kalsada, hindi niya pa rin maintindihan kung bakit ito nangyayari, o kung ano ang dahilan ng pagpili sa partikular na kalsadang iyon. Bumalik sa pagdiriwang, ang mga NPC ay nagkakalat ng mga alingaw-ngaw na ang konseho ay nagsisikap na tangayin ang mga tao, ngunit tinatakot sila ni Isaac. Tinawagan ng isang lalaki si Shiro at ipinaalam sa kanya na maraming bagahe ang nawala, at sa tingin niya ay sinadya ang lahat ng ito. Maraming NPC na neresolba ang mga problema ay lumilikha pa rin ng malaking kaguluhan at hindi hinahayaan na lumipat ang linya. Habang ang bilang ng mga tao na ang mga bagay ay nawala ay tumataas, kasama na ang mga NPC ay sinisisi ang mga adventurer para sa mga problemang ito. Ang mga adventurer mismo ay hindi sanay makarinig ng masamang salita kaya wala silang sinasabi. Si Shiro ay lubos na nalulula at nalilito. Ngunit kahit si Nanta ay hindi maintindihan ang sitwasyon, habang paulit-ulit na iniisip ni Shiro ang bawat pangyayari, sinasabi sa sarili na dapat may pattern sa likod nito, anuman ang mangyari. Biglang sinabi ni na Henrietta at Akatsuki kay Shiro na dalawa pang problema ang lumitaw, dahil maraming pizza ang naihatid sa pintuan ng isang taong may sakit, at isang grupo ng mga tao ang umihi sa loob ng pool. Napagtanto ni Shiro na walang ganap na pattern sa mga insidente, at ang ilang mga individual na walang utak ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Ang problema ay hindi maaaring mag-isip ng ganoon si Shiro, dahil napaka-analytical niya, kaya halos imposible para sa kanya na harapin ang isyu na ito. Nagpunta siya sa isang lawa para mapag-isa at para makapagpahinga. Nang dumating si Suji at ang kanyang kasamahan, sinabi nila sa kanya na mayroon silang isang malaking cake na natanggap sa kanyang tahanan. Napagtanto ni Shiro na ito ang susi sa paglutas ng problemang ito, dahil ang isang taong walang utak lamang ang maaaring manalo laban sa isang walang isip na tao. Sinabi niya na kunin ang sitwasyon at gawin na lang kung ano ang nararamdaman niya. Samantala, pagbabalik sa party, ang prinsesa ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa mga adventurer, na dumalo sa kanyang party. Ngunit habang nag-aalala siya tungkol sa problema sa pag-iimbak, pumasok si Lord Maui sa silid na napapalibutan ng kanyang mga bantay at dumiretso sa prinsesa, at nauwi sa pang-iinsulto sa kanya. Sinabi ni Lord Maui sa prinsesa na sila ay maharlika, at hindi sila dapat sama-sama sa parehong silid ng mga mababang adventurer. Sinabihan siya ng isa sa mga adventurer na mag-relax at magsaya, ngunit agad siyang pinatumba ng mga gwardya nito. Tila nagagalit ang mga adventurer, ngunit humihingi ng tawad ang isa sa mga maid, at sinusubukang pakalmayin ng prinsesa ang kanyang sarili, habang inaamoy ni Lord Maui ang kanyang buhok. Ang mga adventurer ay tila naasar, habang ang mga gwardya ay lalong nag-uudyok sa kanila, ngunit ang prinsesa ay sumenyas sa kanila na huwag gumawa ng anumang karahasan. Kinuha ni Lord Maui ang baso at ibinuhos ang lahat ng alak sa labas habang iniinsulto ang lahat ng anden. Bumalik sa lungsod, ang problema ay dahan-daang neresolba, habang si Suji at ang kanyang kasamang mga babae ay nanghihikayat sa mga tao, na ginagawang nakakalimutan nila ang kanilang mga problema. Biglang, nakatanggap ni Shiro ng mensahe na may ilang mga problema pabalik sa party. Kaya't sinabi niya kay Nanta na pangasiwaan ito habang sinusubukan niyang maghanap ng paraan upang malutas ang iba pang mga problema.
Samantala, sa party, nagagalit si Lord Maui sa prinsesa dahil sa hindi paghahanda ng sapat na imbakan para sa lahat ng mga bagay na dinala niya, at ang prinsesa ay nagsimulang ma-overwhelm. Sa kabutihang palad, sa huling sandali, dumating si Shiro at nagpa siya na harapin si Lord Maui mismo. Habang tinitingnan ni Lord Maui si Shiro, kahit na si Krusty at Taka ay dumating sa pulong at sinabi sa kanya na sila ang mga miyembro ng konseho na kumakatawan sa Akiba ngayon. Sinabi ni Shiro kay Lord Maui na narinig niya na mayroong ilang mga problema tungkol sa isang liham na ipinadala sa prinsesa, tungkol sa paghahanda ng imbakan para sa pagkain at mga pampalasa, na hindi kailanman natanggap ng prinsesa. Sumagot si Lord Maui na walang silbi ang prinsipe at hindi naghanda ng kahit ano. Lumakad si Krusty at ipinakita sa kanya ang isang liham na ginawa ni Shiro, at sinabi sa Lord na natanggap ng konseho ang sulat at inihanda na ang lahat. Gayunpaman, sinabi ni Lord Maui na ayon sa impormasyong mayroon siya, walang sapat na kapasidad sa pag-iimbak sa mga bodega ng Akiba. Ngunit lumakad si Taka at sinabi na ang kanyang merchant warehouse ay may higit sa sapat na kapasidad upang iimbak ang lahat, at handa pa siyang magpahiram ng mga cart para ihatid ang mga kalakal. Nagsimulang maguluhan si Lord Maui, dahil alam na ni Shiro na hindi nagpadala si Lord Maui ng mga liham at hindi rin siya nagdala ng anumang pagkain na maaaring masira, at lahat ng ito ay isang diskarte para maging mapasama ang pakiramdam ng prinsesa. Si Lord Maui ay agad na umalis palayo sa kanyang barko dahil gusto niya ng sariwang hangin, habang si Shiro at ang iba ay nagpasya na tapusin ang pagdiriwang na masaya, at magkaroon ng maraming mga konsyerto at mga fireworks na magbibigay aliw sa buong base ng manlalaro, na nagtatapos sa pagdiriwang na sinira ang plano ni Lord Maui at maging masaya ang iba. Sa gabi, umupo siya at kumain ng hapunan kasama si Mino, na nagpaunawa sa kanya na hindi maaaring maging si Lord Maui ang mastermind sa kaguluhan. Kaya nauna si Shiro na mag-imbestiga at hanapin ang babae na nakita niya minsan sa kastilyo sa silangan. Agad niyang nakilala ang kanyang aura at sinabihan siyang ibunyag ang kanyang tunay na kulay. Kaya lang tinatanggal ng babae ang kanyang make-up at naging mas maganda ang hitsura. Ipinaliwanag niya na ang buong planong ito ay ginawa niya upang kahit papaano ay makuha si Shiro sa kanyang guild. Dahil sa totoong mundo, palagi siyang hindi pinapansin dahil isa siyang TikToker. Kaya nagsimula siyang gamer, at kahit ang mga kasamahan nila ay pinagtatawanan siya. Isang araw ay nakilala niya si Shiro, na walang pakialam sa kanyang TikTok videos at tinawag pa siyang talented. Mula noong araw na iyon, nasasabik na siya sa kanya at kinontrol pa niya ang isang buong kontinente para kahit papaano ay magawa niyang kasuklaman ng lahat si Shiro, na pipilitin siyang umalis sa nayon. At sa moment niya na nalungkot siya, papaibigan siya nito. Lumapit siya kay Shiro at sinimulang hawakan siya, bago sabihin sa kanya na gumawa sila ng TikTok video at sumama sa kanya, dahil mahal na mahal niya siya. Ngunit sinampal siya ni Shiro at sinabi sa kanya na hinding-hindi siya sasama sa kanya. Ang babae ay nagalit at umalis habang si Shiro ay bumalik sa kanyang guild, at nagkaroon ng nakakaantig na pag-uusap, habang sina Toya at Mino ay nagsasabi sa kanila kung gaano karami ang natutunan nila mula sa kanya. Si Nao ay nagsasabi sa kanya na palagi nilang susuportahan siya habang tinatamasa nila ang kanilang panahon ng kapayapaan, alam na kailangan nilang talunin ang laro at makaalis dito balang araw.